Caregiver ka lang. Sigaw ni Bianca habang sinabunutan si Luna sa harap ng mga bisita. Lumayas ka. Hindi ka dapat nandito. Isa kang hampas lupang Pinay. Ngunit walang tumepensa. Kahit si Lucas, nakahiga lang sa kama. Malamig ang boses. Luna, umalis ka na. Hayaan mo na ako. Tumulo ang luha niya. Pinahiya na, pinaalis pa. Pero nang biglang kumalat ang apoy at marinig niyang umubo si Lucas, nagpa siya si Luna. Tumakbo siya pabalik sa loob. Luna, isalba mo na ang sarili mo, iwanan mo na ako. Sigaw ng baldadong penata. Pero nang mahawakan niya si Lucas, bumagsak ang kisame sa ulo nila. Tahimik lang si Luna sa sulok ng dormitoryo ng caregivers. Nakaupo siya sa maliit na kama. Tinatanggal ang lumang sapatos habang ibang caregivers ay nagkukumpulan sa mesa. Nagtatawanan at nagbubulungan. Sanay na siya sa ganito. Maingay sila. Siya tahimik. Pero ngayong gabi, mas malakas kesa dati ang bulungan. Ayun na naman si Mute. Sabing pabulong ng isa. Parang multo yan. Laging mag-isa. Sabay tawa pa ng isa. Hindi na siya lumingon. Pumikit lang siya sandali. Pinipilit pigilan ng bigla ang pagsikip ng tip-tip. Ganito naman lagi. Kapag tahimik ka, madalas kang ginigipit. Habang nakaupo siya, tumakbo sa isip niya ang lumang bahay nila sa Pilipinas. Ang lumang gate na kinakalawang. Ang paputol-putol na boses ng nanay niya. At ang malambot na tawa ng tatay. Pero wala na silang lahat. At nabenta na rin ang bahay. Wala na siyang uuwian. Wala siyang kahit sinong mahinga ng tulong. Kaya nagtiis siya rito. Kahit masakit, kahit mag-isa. Biglang bumukas ang pinto. Dumating ang supervisor nila. Luna, may new assignment ka. Sabi nito habang hawak ang clipboard. Agad na natahimik ang dorm. Lahat ay napatingin sa kanya. Pinapupunta ka sa isang mansyon. Si Doña Margaret ang may-ari. At aalagaan mo ang anak niyang bedridden. Si Lucas. Nagtaasan ng kilay ang mga kasama ni Luna. Good luck, sabi ng isa. Yung huling dinala ng agency doon, umiyak. Umuwi nang wala sa oras. Hindi niya kakayanin yan. Bulong pa ng isa. Sabay tawa. Hindi sila sinagot ni Luna. Tumayo lang siya at tumango sa supervisor. Wala siyang choice. Kailangan niya ng trabaho. Kailangan niyang mabuhay. Kinabukasan, dinala siya ng service van sa mansyon. Pagbaba niya ay napatingala siya. Malaki ang bahay, parang lumang kastilyo na hindi naluluma. May malaking gate. Malinis ang hardin, pero parang napakatahimik. Parang walang tao. May kakaibang lamig ang paligid. Binuksan ng caretaker ang gate. Ah, ikaw si Luna? Tanong nito. Opo. Sumunod ka. Pagpasok niya sa hallway, agad siyang nalamon ng katahimikan. Ang sahig ay gawa sa makintab na kahoy at bawat dingding ay puno ng lumang painting ng mga taong hindi niya kilala. Amoy sanitizer, gamot, at kaunting alikabok. Sa veranda, nakita niya ang isang matandang babae. Matikas ang postura. Suot ang mamahaling robe, nakapulupot ang perla sa leeg. Si Doña Margaret. Mukha ka namang mahina. Malamig na sabi nito habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Pero tingnan natin. Iniabot ng matanda ang isang papel. Yan ang rules. Bawal mag-cellphone habang duty. Bawal sumagot ng pabalang. Bawal lumabas ng walang pahintulot. At higit sa lahat, bawal ma-attach sa pasyente. Naiintindihan? Tumango si Luna. Opo. Good. Sundan mo ako. Pumasok sila sa isang maluwang, malamlam na kwarto. Doon nakita ni Luna ang pasyente. Si Lucas. Payat, maputla, halos hindi gumagalaw. May naka-attach na oxygen tube, may brace sa leeg,
nakahilata ng tuwid sa kama. Pero ang mga mata niya, buhay. Malungkot, pero buhay. Lumapit si Luna. Sir Lucas, ako po si Luna. Ako po mag-aasikaso sa inyo. Kumurap si Lucas at bahagyang gumalaw ang labi. Kinuha niya ang bimpo at marahang pinunasan ng pisngi nito. Maingat. Hindi siya nagmamadali. Inayos niya ang kumot. Ang mga gamit, sinilip ang thermometer. Nang pakainin niya gamit ang spoon feeder, nadulas ang kutsara. Agad niya itong sinalo. Ay, sorry po. Napangiti naman si Luna, kahit saglit lang. Pero nang akma siyang mag-abot ulit ng pagkain, biglang dumating si Doña Margaret. Aba, natatawa-tawa ka pa. Nanlamig ang pakiramdam ni Luna. Hindi ka nandito para makipagchika. Gawin mo ang trabaho mo. Hindi yung parang kaibigan mong pasyente. Pasensya na po. Sagot niya ng mahina. Lumabas ang matanda, pero naiwan ang bigat ng boses nito sa hangin. Napansin niya nakatingin ng ibang staff at yaya. Para bang nag-aalala sila, pero takot magsalita. Sa pantry, sa break time, umupo si Luna. Nanlamig ang kamay niya sa kaba. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa presensya ng matriarch. Pero alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Tahimik na lumapit si Mang Leo, ang caretaker. Huwag kang matakot sa Donya, sabi nito. Mas babait pa siya kaysa sa tunog niya. Ha? Gulat ni Luna. Inabot nito ang isang pirasong tinapay. Hindi madali to. Pero kung totoo ang puso mo, kakayanin mo. Ngumiti si Luna. Salamat po. Pagbalik niya sa kwarto ni Lucas, nakatingin ito sa bintana. Parang hinihintay siya. Napansin niya ang notebook at ballpen sa gilid. Gusto niyo pong magsalat? Tanong niya. Hindi naman makagalaw ng maayos si Lucas kaya marahan niyang hinawakan ang braso nito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay ng pasyente hanggang marating ang notebook. Sinubukan ni Lucas sa magsalat. Nanginginig ang kamay nito. Puro scribbles. Puro zigzag. Pagkatapos ng shift, naglakad siya palabas ang hallway. Pero bago siya umalis, narinig niya ang boses ni Doña Margaret. I hope she lasts longer than the last one. Natigil sa paglakad si Luna. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa malaking pintuan ng mansyon. Takot siya, oo. Pero wala na siyang uuwian. At kahit gaanong kahirap, dito siya magsisimula. Makakaya ko. Bulong niya sa sarili. Kailangan. At doon nagsimula ang bagong mundo ni Luna. Sa loob ng mansyon na malamig, tahimik at puno ng sikreto. Maaga nagising si Luna dahil sa alarm. Pagdilat niya, ramdam niya ang kaba. Unang buong araw niya bilang caregiver sa mansyon. Inayos niya ang uniform, inayos ang buhok at tumingin saglit sa maliit na salamin. Kaya ko to. Bulong niya kahit nanlalamig ang mga kamay. Pagdating niya sa staff kitchen, 3 elite staff ang naroon. Naka-uniform sila ng mas elegante. Halatang sanay sa komportableng trabaho. Si Miss Claire ang head nurse, matangos ang ilong, matalim ang tingin. Si Joanne ang scheduler, maingay at mabilis magsalita. Si Marie naman ang assistant caregiver, pihikan at suplada. Pagpasok ni Luna, agad silang tumigil sa usapan at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Good morning po. Magalang na bati ni Luna. Nagkatinginan ng 3, sabay tawa. Say it again? Sabi ni Joanne. Yung morning mo, cute ng accent. Tawa ulit sila. Napayuko na lang si Luna. Hindi niya gustong makipagsagutan. Habang nag-aayos siya ng gamit, bigla siyang sinita ni Miss Claire. Luna, mali ang ginagawa mo. Hindi ganyan ang pag-prepare ng feeding tube. Natigilan si Luna. Tama naman ang ginagawa niya. Ganito ang tinuro sa training. Pero ngumiti na lang siya ng mahina. Pasensya na po, aayusin ko po. Dapat lang. Malamig na sagot. Paglabas niya ng kitchen, tinulak ni Maria ng bahagya ang cart niya. Tumalo ng baso. At natapon ng tubig sa sahig. Ano ba yan? Reklamo ni Marie.
Hindi ka ba marunong mag-ingat? Sorry po, sagot ni Luna sabay punas. Hindi siya tinulungan. Pinanood lang siya habang nililinis ang kalat na hindi naman niya kasalanan. Paglapit niya sa hallway papunta sa kwartong inaalagaan niya, narinig niya ang bulungan ng tatlo. Hindi tatagal yan dito, sabi ni Joanne. Pinay pa talagang pinadala, dagdag ni Marie. Pero hindi naman tumigil si Luna. Tuloy-tuloy lang siya hanggang sa makarating sa kwarto ni Lucas. Pagbukas niya ng pinto, agad na bumungad ang malamig na tahimik na kwarto. Nakahiga si Lucas, nakatingin sa kisame. Malinis ang mukha. Gwapo, pero halatang bugbog sa sakit at trauma ng katawan. Payat, halos hindi makagalaw. Pero ramdam ni Luna ang presensya nito. Malakas kahit mahina ang katawan. Sir Lucas, good morning po. Mahinang bati ni Luna. Hindi siya sinagot. Hindi man lang tumingin. Parang wala siyang narinig. Lumapit siya para ayusin ang brace at unan. Pero nang hawakan niya ang braso ni Lucas, bigla itong umiwas. Halos marinig niya ang mahina, pero malinaw na paghinga nito na parang naiinis. Pasensya na po, hindi ko po kayo sasaktan. Pabulong niyang sabi. Pero malamig pa rin si Lucas. Sinubukan niyang pakainin ng pasyente. Inabot niya ang spoon feeder. Pero bago niya maabot ang bibig nito, itinulak ni Lucas ang kamay niya. Mahina, pero malakas na nagsasabing, ayoko. Napaatras si Luna. Sir, kailangan niyo pong kumain. Pero nakapikit lang si Lucas. Parang ayaw niya makipag-usap. Habang inaayos niyang bedside table, nahulog ang maliit na alarm device. Pupulutin na sana niya, pero biglang tinaas si Lucas ang kamay niya. Para bang sinasabing, wag mo akong hawakan. O, ako na. Napahinto si Luna. Tumango na lang siya. Kahit hindi niya alam kung tama bang interpretasyon niya. Paglabas niya ng kwarto, agad siyang sinalubong ni Miss Claire. So, nagmukha ka bang tanga? Nanlaki ang mata ni Luna. Ma'am? Si Lucas, ayaw sa'yo. Alam mo bang napaka-sensitive ng pasyente? Kung hindi mo kaya, sabihin mo para maipalit kami. Ginawa ko naman po ang lahat. Sagot ni Luna, mahina pero steady. Tama na ngang drama? Sabad pa ni Joanne. Kung stress si Lucas dahil sa'yo, malaking problema yan. Tahimik lang si Luna. Hindi niya kayang lumaban. Hindi niya kayang mawalan ng trabaho. Hindi ngayon. Pagbuhat niya ulit ng card, bigla siyang pinahawak ni Marie ng napakabigat na linen. Sa'yo na to para matuto ka, sabi nito. Pero hindi ko naman po. Hindi ka magrereklamo, diba? Baguhan ka. Dagdag bigat sa likod. Dagdag bigat sa puso. Habang nahihirapan siyang buhatin ng linen, lumapit si Mang Leo, ang caretaker. Aba, ano na namang pinapagawa nila sa'yo? Hindi na nagsalita si Luna. Ngumiti lang ng mahina. Tulungan na kita. Kinuha nito ang kalahati ng linens. Hindi mo kailangang pasanin lahat. Sabi ni Mang Leo, ganyan sila, pero magbabago rin yan. Kaya ko naman po, sagot ni Luna. Kaya mo nga, oo, pero hindi ibig sabihin dapat kang apihin. Napangiti si Luna, kahit pagod. Salamat po. Nang bumalik siya sa kwarto ni Lucas para sa meds, mas maingat na siya ngayon. Dahan-dahan ang galaw, walang bigla. Pero muli, malamig pa rin ang tingin ni Lucas. Tinanggal niya ulit ang kamay ni Luna nang hawakan niya ang brace. Hindi nagsasalita, pero malinaw ang mensahe. Huwag mo kong hawakan. Masakit, oo. Pero tinapos ni Luna ang dapat gawin. Nang ilapag niya ang tissue box sa gilid, nadalas ito at nahulog. Napaluhod siya para pulutin. Pero sa gulat niya, gumalaw si Lucas. Konting-konti lang. Inabot nito ang box gamit ang hintuturo. Tinulak pabalik sa mesa. Tumigil ang oras para kay Luna. Hindi ito ngiti. Hindi rin kabaitan. Pero hindi na ito pag-aayaw. Parang maliit na tanda na naiintindihan siya ni Lucas. O kaya, napansin. Salamat po.
Mahina niyang sinabi. Hindi naman tumingin si Lucas pero hindi rin umiwas. Paglabas niya, hinarang siya ni Miss Claire sa pinto. Makinig ka, Luna. Seryosong sabi nito. Isang pagkakamali pa at wala ka na rito. Para namang binuhusan si Luna ng malamig na tubig pero tumayo siya ng diretsyo. Naintindihan ko po. Sagot niya kahit nanginginig ang kamay. Naglakad siya sa mahabang hallway. Tahimik, malamig. Parang lumalaki ang bahay habang lumiliit siya. Pero bago siya makarating sa dulo, huminto siya. Huminga ng malalim, tumingala. Kaya ko to, bulong niya. Kahit apahin nila ako, hindi ako susuko. Tahimik ang umaga sa mansyon. Ang lamig ng hangin ay parang laging nagpapalala ng bigat na nararamdaman ni Luna sa unang linggo niya roon. Pero ngayon, habang dinadala niya ang tray ng gamot papunta sa silid ni Lucas, may kakaibang kabang sumisiksik sa dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil napapansin niyang unti-unting nagbabago ang kilos ng binata sa tuwing naroon siya. Pagbukas niya ng pinto, nadata niya si Lucas na nakatingin sa labas ng malaking bintana. Katulad ng dati, mahigpit ang panga, malamig ang mata, at kita ang pagod sa pakikipaglaban araw-araw sa sarili niyang katawan. Good morning, Sir Lucas. Mahinahon niyang bate. Hindi naman sumagot ang binata, pero huminga ito ng malalim. At para kay Luna, malaking bagay na iyon. Kasi noong unang araw niya, halos isigaw nito na lumabas siya. Lumapit siya, dahan-dahan. Oras sa po ng gamot, may tubig na rin dito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako sisigaw. Mahinang sagot ni Lucas, na para bang ayaw aminin nagbago ang trato niya. Sanay ka na siguro. Umiling si Luna na may maliit na ngiti. Hindi po, pero salamat po sa hindi pagsigaw. Nakita niyang bahagyang tumaas ang sulok ng labi ni Lucas, ngunit agad din itong iniwas ang tingin. Inabot niya ang tableta. Dati kailangan pa niya ng 3 staff para hawakan ng binata dahil nagwawala ito kapag oras na ng gamot. Ngayon, tinanggap na yon ng binata mula sa kanya nang hindi nagrereklamo. Napakabagal ng galaw ni Lucas. Parang kinakalaban pa rin ang kamay niya ang sarili nitong kahinaan. Pero, hindi na ito tumatanggi. Very good po, bulong ni Luna. Para naman akong aso. Iritadong sagot ng binata. Pero may bahid ng biro ang tono. Tumawa naman ng mahina si Luna. Hindi po, para mas maging matapang na pasyente. Napailing si Lucas. Pero hindi niya napigilan ang pagngiti. At doon talaga natigil si Luna. Dahil unang beses siyang nakita ang ngiting iyon. Hindi pilit, hindi masakit. Hindi may halong puot, tunay at gwapo. Kaya niyang maramdaman ang init sa pisngi niya pero agad niyang iniba ang tingin. Magpapalit na rin po ako ng bedsheet ninyo. Habang abala siya sa pag-aayos, napansin niyang tahimik na nakamasid si Lucas sa kanya. Hindi galit, hindi na matalim. Para bang sinusuri siya. Pero may kaunting pagkagiliw sa mga mata. Luna, tawag ni Lucas. Napatingin siya agad. Sir, bakit hindi ka nagagalit? Kahit nung una kitang sigawan, hindi ka man lang sumagot. Nagpatuloy siya sa pagtupi. Trabaho ko po na alagaan kayo. Kahit po mainit ang ulo ninyo. Hindi ko naman po yun iniisip na personal. Nagtagal ang katahimikan. Hindi ka ba natatakot sa akin? Umiling si Luna. Hindi po. Mas natatakot po ako na masaktan kayo sa sarili ninyong emosyon. Mabigat po yun. Tumingin ng matagal si Lucas. Parang hindi makapaniwala sa narinig. Sa sulok ng bibig niya, may bahagyang ngiti na naman. Nang sumapit ang tanghali, bumisita si Doña Margaret. Maingat siyang naglakad papasok, hawak ang tungkod habang nakatingin kina Luna at Lucas na parang nanonood ng unti-unting pagsulpot ng himala. Lucas? Sabi niya. Naubos mo ang gamot mo?
Tumango ang binata. Oo, ma. Napatingin ang Donya kay Luna. Halatang nagugulat. Ikaw na naman. Ikaw lang ang pinakikilos niya. Napakamot ng batok si Luna at nahihiya. Sinusubukan ko lang pong maging gentle. Gentle? Tumawa ng mahinang Donya. Iyan ang hindi kayang gawin ng ibang staff dito. Napansin ni Luna ang tingin ni Lucas kay Donya. Parang pinipigilan nito ang sarili na magsalita. Pero hindi na ganoong kainit ang tono. Ayos lang ako, ma. Huwag mo na akong tanungin pa ulit-ulit. Sabi niya, pero naging softer ang boses kesa dati. Tinapik ng Donya ang balikat ni Luna. Keep doing what you're doing, Iha. Pag-alis ng Donya, bumulong si Lucas. Huwag kang maniniwala sa mama ko. Kapag sinabi niyang good job, ibig sabihin, may inaabangan siyang next failure. Napangiti naman si Luna. Pakiramdam ko po, proud po siya sa inyo. Sa'yo, hindi sa akin. Mabilis sa sagot ni Lucas pero may halong lambing. Kinahapunan habang pinupunasan ni Luna ang braso ni Lucas gamit ang mainit na towel na papikit ang binata. Hindi dahil sa pagod kundi dahil ramdam niya ang gaan ng haplos. Luna, mahina niyang sabi. Pwede bang dahan-dahan lang? Opo. Bumagal ang galaw niya. Masakit po ba? Hindi. Mas nakakalma lang. Nagulat siya doon. Minsan lang siya makarinig ng pasyenteng ganitong katapat. Masarap po ba ang init ng towel? Hindi lang yan. Tumingin ito sa kanya. Yung presensya mo. Napalunok si Luna. Nako, baka nagsisimula na po kayong mainip. Hindi, sagot ng binata. Sanay ako sa sakit. Hindi ako sanay sa mabait. Dahan-dahang bumigat ang dibdib ni Luna. Hindi awa ang nararamdaman niya, kundi pag-intindi. Marami po kayong pinagdaanan, ano? Tanong niya. Hindi mo alam ang kalahati. Bulong ni Lucas. Pero ayoko nang pag-usapan. Okay po. Tinapon niya ang basang towel at kumuha ng bago. Pero kung gusto niyo po paminsan-minsan na may makinig, andito lang po ako. Tahimik naman si Lucas, pero hindi niya na iniwas ang tingin. May sagot sa mata nito. Salamat. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Luna sa maliit na stool habang inaayos ang mga gamot at gamit ni Lucas para sa susunod na araw. Habang nag-aayos, narinig niya ang boses ni Lucas. Luna? Nilingon niya. Sir? Salamat sa araw na to. Napangiti siya ng malumanay. Trabaho ko lang po. Hindi, sagot ni Lucas. Higit pa. May binabago ka sa loob ng kwarto na to. At hindi ko alam kung paano ko haharapin yan. Good change po ba? Huminga ng malalim si Lucas. Oo. At doon natapos ang gabi. Hindi sa sigawan, hindi sa tensyon, kundi sa tahimik na pag-asa. At sa unang pagkakataon bago matulog, may maliit na ngiting sumilay sa labi ni Lucas. Dahil sa una niyang araw ng tunay na pag-amo. Maagang dumating si Luna sa duty. Tahimik siya habang nag-aayos ng gamit sa nurse station. Pero sa gilid ng mata niya, ramdam niyang may nakatingin ng masama. Si Bianca, ang senior caregiver na matagal nang nasa mansyon. Maganda si Bianca. Matapang ang boses, mabilis kumilos. At halos lahat ng staff ay takot sa kanya. Mabait ito kapag nasa harap ni Doña Margaret. Pero pag walang matanda, siya ang reyna ng staff room. At ngayong unti-unting gumagaan ang pakikitungo ni Lucas kay Luna, mas tumitilis ang tono ng boses ni Bianca tuwing nakikita siya. Wow! Mahinang bulong nito nang nakatingin kay Luna na para bang marumi ang hangin. Si Miss Provincial, maaga na naman. Baka nagmamadaling magpa-cute sa pasyente. Hindi naman kumibo si Luna, tinuloy lang ang pag-aayos. Pero hindi naman iyon nagustuhan ni Bianca. Hoy, sabi nito na mas malakas. Pag sinita ka, sumagot ka. Yan ang problema sa mga baguhan eh. Feeling innocent, pero pa-victim.
Umiling si Luna. Hindi po ako. Shh! Tinaas ni Bianca ang kamay. Hindi kita tinatanong. Sakto namang dumating ang head nurse, si Madam Claire. Bigla namang nagbago ang boses ni Bianca. Good morning po. Ngingiti-ngiti na parang hindi siya nang insulto kanina. Lapatingin si Claire kina Luna at Bianca. Luna, ikaw ulit ang naka-assign kay Sir Lucas. Gusto ni Doña Margaret na ikaw ang humawak sa kanya today. Napatigas ang mukha ni Bianca. Bakit siya? Tanong nito at hindi na napigilang putulin ng head nurse. Siya ang pinakabago. Ako dapat ang may hawak kay Sir Lucas. Mahigpit ang tingin ni Claire. Desisyon ni Doña. Sundin mo na lang. At doon nagsimula ang tunay na apoy. Pagpasok ni Luna sa silid ni Lucas, kita agad ang pagkagulat sa mukha ng binata. Ang aga mo, sabi ni Lucas sabay hawi ng kumot. Akala ko si Bianca ang duty today. Ako po ulit, sagot ni Luna na mahinang nakangiti. Tumango naman si Lucas at hindi na tinago ang ngiti. Good. Hindi nila alam na nakasilip pala si Bianca mula sa pinto. Nakakunot ang noo at halos manginig sa galit. Sa lunch break habang kumakain ang staff sa likod ng kusina, umupo naman si Bianca sa tabi ni Luna. Mabigat ang aura nito, parang may binabalak. Luna, Ania, ikaw ang magbigay ng pain medication kay Sir Lucas mamaya, ha? Napahinto si Luna. Hindi po ba kayo ang naka-assign sa meds today? Busy ako. Malamig na sagot nito. At isa pa, ikaw ang favorite dito, diba? Kaya galingan mo. Inabot ni Bianca ang isang plastic cup ng gamot. Eto, pain reliever. Bigay mo sa tamang oras. Pero napansin ni Luna, iba ang kulay ng tablet. Iba ang number na nakatatak at nakalagay sa label. For Doña Margaret only. Bianca, mahinang sabi niya. Para po kay Doña Margaret ito? Napangisi ang babae. Ay talaga? Sigurado ka? Hindi ka naman marunong magbasa ng maayos eh. Tumayo si Luna, pero hindi siya umatras. Mas delikado po kung mali ang gamot. Bago pa lumala ang usapan, dumating si Marie, isa pang caregiver, at napatigil ang tensyon. Umupo ito sa gitna nila. Uy, bakit ganyan ang hangin? Tanong ni Marie pero napatingin siya kay Bianca nang makita ang tingin ng babae kay Luna. Oh, wala, sagot ni Bianca. May mga taong ayaw lang tumulong kahit baguhan. Ilang oras ang lumipas, habang nag-aayos si Luna ng vital chart ni Lucas, biglang dumating si Bianca dala ang tray ng gamot. At ang sama ng tingin. Luna? Aniya na malambing pero may pandidirik. Pwede bang ikaw ang magbigay nito? Pero agad napansin ni Luna, hindi na naman iyon ang tamang gamot for the time slot. Nakahilera ang 3 tableta. 2 ang tama, yung isa, mali na naman. Bianca? Sabi ni Luna nakabado pero mahinahon. Mali po itong isa. Hindi yan mali. Mabilis na sagot ng babae. Ako senior dito, kaya sumunod ka. Napaatras si Luna. Hindi po ako pwedeng magbigay hanggat hindi ako sure. At doon na tuluyang pumutok ang galit ni Bianca. Ano ba kasing akala mo sa sarili mo? Special. Bulong na sigaw nito. Pilipina ka lang. Dito, kami dapat ang tinatanong at hindi ikaw. Napatigil ang hallway. Lahat ng staff napatingin. Pero bago pa makasagot si Luna, biglang nagsalita si Lucas mula sa bukas sa pinto ng silid. Bianca, napalingon ang lahat. Nandoon ang binata, nakasandal pero matalim ang tingin. Anong problema mo? Nagulat si Bianca. Sir Lucas, akala ko po, kung may ibibigay kang gamot siguraduhin mong tama. Malamig na sabi ng binata. At huwag mong sigawan ang caregiver ko. Caregiver ko. Umakyat ang init sa pisngi ni Luna. Napalunok naman si Bianca. Pero hindi pa rin bumibigay.
Sir, baka po nalilito lang si Luna. Hindi siyang nalilito. Putol na Lucas. Ikaw. Tahimik ang buong hallway. Kahit ang aircon, parang huminto. Lumapit ng dahan-dahan si Lucas sa pintuan. Pilit na itinatayo ang sarili gamit ang wheelchair kahit hirap. Sa lahat ng tao dito, siyang pinakamaingat. Kaya kung may pinagkakamalan ka, hindi siya yun. Namilog ang mata ni Bianca. Hindi sanay na napapahiya. At bago pa matuloy ang iskandalo, dumating si Doña Margaret. Ano tong naririnig ko? Tanong ng matanda. Seryoso ang tingin. Nagpanggap agad si Bianca. Ma'am, si Luna po kasi. Ma? Sabat naman ni Lucas. Muntik niya na ako mabigyan ng maling gamot. Natigilan ng matanda. Bianca, malamig na sabi ni Doña Margaret. Step into my office. Nanginginig ang babae. Pero sumunod. Bago ito tuluyang mawala sa hallway, sinulyapan niya si Luna. Ang mga mata ay puno ng galit at inggit. At doon, alam na ni Luna, hindi pa tapos ang laban. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. May kakampi na siya, si Lucas. Tahimik ang mansyon kinaumagahan. Nasa hallway si Luna, nagdadala ng tray ng gamot at mga gamit para kay Lucas. Malakas ang tunog ng kahoy sa sahig sa ilalim ng kanyang sapatos. At ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Biglang may tinig sa likod ng pinto. Luna, dali dito. Tumigil siya at naglakad papunta sa kwarto ni Lucas. Ngunit bago siya makapasok, narinig niyang tumunog ang wheelchair sa hagdanan. Napasigaw si Lucas. Bumilis ang tibok ng puso ni Luna. Tumakbo siya palabas. Nakita niyang nahulog ang wheelchair mula sa taas ng hagdanan. At nakahandusay si Lucas sa sahig. Halos hindi na makagalaw. Sir Lucas? Sigaw niya. Tuluyang kumakaba ang puso. Agad siyang sinaklawan ng binata. Tiningnan ang galaw at kalagayan nito. Okay ka lang ba? Tanong ni Luna na nanginginig ang boses. Ngunit hindi naman agad sumagot si Lucas. Kita sa mukha nito ang sakit, takot at pagkabigla. Bigla namang pumasok sa eksena si Doña Margaret. Kasunod ang ilang bisita na abala sa mansyon. Matataas na kaibigan, kamag-anak at ilang importanteng empleyado. Ano nangyari dito? Sigaw ng matanda. Yung wheelchair po ni Sir Lucas nahulog. Sagot ni Luna, ramdam ang init ng dugo sa pisngi. Paano mo nagawa ito? Sumigaw si Miss Claire. Halatang galit na galit. Luna, bakit ka nagiging pabaya? Bakit ka nandito kung hindi mo kayang alagaan ang pasyente? Tumigil si Luna sa paghinga. Ang mga mata ng mga bisita ay nakatingin sa kanya ng malamig at may paghuhusga. Halos lahat ay nagulat sa eksena at si Bianca nakatayo sa gilid. Halatang nakangiti sa loob. Hindi po ako may gawa. Wika ni Luna na nanginginig. Ngunit walang nakikinig. Wala kang kwenta. Paano mo pinabayaan si Sir Lucas? Sigaw ni Miss Claire. Sabay turo kay Luna. Napaiyak na si Luna. Maraming beses yan ang pinilit na maging maayos, masinop at maingat. Pero parang lahat ng pagsusumikap niya ay napawi sa isang iglap. Ngunit bago tuluyang maparusahan, napansin ni Luna na nakatitig sa kanya si Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla, pero may halong proteksyon. Wait, mahinang sabi ni Lucas sa humihingal. Wala kayong ebidensya kung sino ang sumabotahe, at lalo na siya. Tumigil ang lahat ng galit. Ang bisita, pati na si Doña Margaret ay nanahimik. Napatingin sila kay Lucas, halatang may bigat ng salita. Si Luna, sabi ni Lucas, tinutok ang mata sa kanya. Hindi siyang gumawa. At wala rin kayong makikitang palatandaan kung sino man. Kaya huwag niyo siyang sisihin ng basta-basta. Tumigil ang sigawan. Napangiti si Luna ng napakabagal. Hindi dahil sa kaluwagan, kundi dahil sa loob niya.
Ramdam niyang may taong naniniwala sa kanya. Kahit isang beses lang sa mundong iyon. Ngunit hindi pa tapos iyon. Si Bianca ay nakangiti naman sa gilid. Halatang nagtatangka pa rin. Pero Sir Lucas, hindi mo ba nakita kung paano ka nahulog? Tanong ng babae. Halos panunokso. I don't care kung sinong gumalaw. Sagot ni Lucas ang malamig. Ang mahalaga, ligtas ako. At wala kayong sapat na ebidensya laban kay Luna. Napatingin si Bianca kay Luna. Halos gusto niyang bumagsak sa sahig, pero hindi niya magawa. Si Lucas mismo ang nagprotekta sa kanya. Bumalik ang atensyon ni Doña Margaret sa binata. Lucas, okay ka lang ba? Kailangan ka bang dalhin sa ospital? Hindi po, Ma. Konti lang po ang gasgas at okay naman po ang brace. Sagot niya na humihinga ng malalim. Tumango naman ang matanda at saka siya lumingon kay Luna. Ikaw ang nag-aalaga sa kanya, hindi ba? Opo, Ma'am. Sagot ni Luna ng mahinahon kahit nanginginig pa rin. Good, sabi ni Doña Margaret. Kaya mo nang kontrolin ang sitwasyon. Pero sa susunod, maging doble ingat ka. Pagkatapos ng insidente, lumapit si Lucas kay Luna habang inaayos ang wheelchair. Salamat sa pagtulong. Mahina niyang sabi. Kahit pinagbintangan ka, hindi mo ko iniwan. Napatingin si Luna sa kanya, napapaluha. Hindi po ako aalis, Sir Lucas. Kahit sino pong nagalit o naninira, hindi ko po kayo iiwan. Basta, wika ni Lucas na nakatingin sa kanyang mata. Magtiyaga ka lang. Gusto ko makita ang totoong Luna at hindi yung iniisip ng iba. Napangiti naman siya. Malambing pero may halong lungkot. Alam niya na ito ang simula ng mas maraming hamon, pero may kaunting pag-asa. Sa kabilang bahagi ng mansyon nakatayo si Bianca. Nakatingin kay Luna. Ang ngiti niya ay bahagyang naglaho. Ngunit alam ni Luna sa sarili niya, hindi pa tapos ang laban. Ngunit ngayon, may isang bagay na malinaw. May taong naniniwala sa kanya. At iyon ay sapat na para muling bumangon sa gitna ng kaguluhan. Si Luna nakaupo sa maliit na stool sa hallway habang inaayos ang mga gamit. Sa labas ang araw ay sumisilip. Nagpapadala ng liwanag sa mga lumang dingding ng mansyon. Nakatingin siya sa hagdan kung saan nahulog ang wheelchair. Ramdam niya ang kaba, ngunit mas malakas ang determinasyon. At sa unang malaking skandal na iyon, natutunan ni Luna ang isang mahalagang aral. Hindi lahat ng pumupuna ay kaaway. At hindi lahat ng naniniwala ay kaibigan. Pero may mga sandaling sapat na ang isang tao para patunayan ang sarili. Isang gabi, tahimik ang mansyon. Ang lamig ng hangin ay halos pumapasok sa bintana at nararamdaman ni Luna sa bawat hakbang niya sa mahabang hallway. Nakahiga siya sa maliit na sofa sa tabi ng kwarto ni Lucas. Nag-aayos sa mga gamit para sa susunod na araw. Mataas ang katahimikan. Halos walang tunog kundi ang malamig na hangin dumadaan sa mga bintana. Biglang may napansin siyang kakaiba. Mula sa loob ng kwarto ni Lucas, narinig niya ang mahinang ungol at bahagyang hikbe ng isang lalaki. Sir Lucas? Tanong ni Luna na maingat na lumalapit. Bukas ang pinto at doon niya nakita ang binata na nakaupo sa wheelchair. Ang ulo ay nakayuko, halatang umiiyak. Oh, Luna, mahina niyang wika. Ramdam ang takot at lungkot. Lumapit si Luna. Dahan-dahang inilapit ang kamay sa balikat nito. Sir, ano po nangyari? Bakit po kayo umiiyak? Hinagod naman ni Lucas ang mukha niya, sabay hinga ng malalim. Hindi to aksidente. Bulong niya na halos lumalamig sa takot. May gustong pumatay sa akin. Napahinto si Luna sa kanyang hakbang. Ang mundo niya ay biglang lumabo sa dami ng emosyon. Takot, pag-aalala, at pangamba. Sir, sino po? Paano niyo po nalaman? Mahina niyang tanong. Tulad ng dati,
May palatandaan. At alam kong may sino man sa loob ng mansyon na gusto ako masaktan. Sabi ni Lucas, halos may pag-iyak pa rin. Napakapit si Luna sa wheelchair. Huwag po kayong mag-alala, sir. Hindi ko po kayo iiwan. Pangako ko po. Tahimik si Lucas sandali. Bago niya maramdaman na may presensya ng tao na kayang makinig sa kanya. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya sa mukha at nakatingin sa mata ni Luna. Alam mo, akala ko noon, lahat sa mundo ay nagmamahal sa akin. Naaalaga sa akin. Bulong niya na may halong lungkot. Akala ko mahal ako ng pamilya ko, ng staff, ng lahat. Pero mali pala ako. Napapahinga si Luna sa wheelchair. Sir, hindi naman po lahat ay ganon. May mga tao naman pong mabuti at nandito ako. Ngunit si Lucas ay nagpatuloy sa kwento. Ang tatay ko, iniwan kami ng nanay ko nung bata pa ako. Anak lang ako sa labas. Kaya para sa kanya, wala akong halaga. Ang nanay ko, nagsumikap para lang mapalaki kami at yumaman. Para lang mabuhay kami. Pero ako, nawala ang lahat. Ngayon, baldado ako at naiisip ko. Baka akala ng nanay ko na mahina ako. Akala niya, dapat akong kawaan. Pero ako mismo, naaawa ako sa kanya. Napaluha si Luna sa damdaming iyon. Halos hindi niya ma-imagine ang bigat ng nararamdaman ni Lucas. Kahit nagwapo at malakas siya sa panlabas, lumalalim ang lungkot sa kanyang mga mata nang iniisip ang kabataan ng binata. Iniwan ng ama, pinilit ng ina na maging malakas. Ngayon ay nakatali sa wheelchair. Sinusubukan ng bawat araw na magtiyaga. Sir, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ako. Mahina niyang bulong. At hindi po kayo dapat mag-isip na ang lahat ay laban sa inyo. Tahimik ang silid. Ang tanging tunog ay ang bahagyang huni ng hangin at ang mahihinang hiccup ni Lucas. Luna, salamat. Wika ni Lucas. Tinitigan siya ng matagal. Hindi ko alam kung bakit may nagmamalasakit sa akin sa kabila ng lahat. At sa'yo lang ako nakakatiyak na hindi ako mapapabayaan. Huminga ng malalim si Luna. Pinipigil ang luha. Hindi ko po kayo iiwan, sir. Pangako ko po yun. Ngunit sa halip na matapos sa kaunting ngiti, nagpatuloy si Lucas. Alam mo, tuwing iniisip ko ang nanay ko, naiiyak ako. Hindi naman dahil sa awa, kundi dahil sa kung paano niya ako alagaan at paano siya nagsumika para sa akin. At ngayon, kahit baldado ako, naiintindihan ko siya. Naiintindihan ko ang sakripisyo niya. Kaya kahit na iniwan ako noon ng tatay ko, naiintindihan ko rin siya. Pero mahirap pa rin tanggapin. Napapikit si Luna sa wheelchair. Halos sumabog ang puso niya sa emosyon. Sir, naiintindihan ko po ang sakit ninyo. At hindi po kayo nag-iisa. Lahat po ng pinagdaanan ninyo, haharapin natin ang magkasama. Ngunit si Lucas ay may kaunting ngiti sa mata. Maliit, mahina, pero puno ng emosyon. Alam mo, kahit na may taong gustong saktan ako, kahit na iniwan ako ng pamilya ko, nakahanap ako ng isang tao na nagtitiwala sa akin, na naniniwala sa akin. At iyon ay napakahalaga. Salamat, Luna. Napaluha si Luna at hindi niya napigilan ang pagyakap sa binata. Halos hindi niya matanggap na sa kabila ng lahat ng sakit, may maliit na liwanag na dumating sa gitna ng dilim. Sir, hawakan niyo po ako. Wika niya. At sabay nating haharapin ang lahat. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Luna. Mahina pero matatag. Sige. Sagot niya at sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa sa kanyang takot at lungkot. Tahimik ang buong mansyon. Ngunit sa kwarto, may apoy na unti-unti nasusunog sa pagitan nila. Hindi romantiko, ngunit puno ng tiwala, proteksyon at pangunawa.
Nakaupo si Luna sa tabi ni Lucas sa wheelchair. Hawak ang kamay niya habang ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa bintana. Napakalakas ang katahimikan. Ngunit sa katahimikan na iyon, ramdam nila ang pag-asa. Si Lucas sa kabila ng lahat ng disgrasya at takot ay nagbukas ang puso niya. Si Luna sa kabila ng pagod at panghuhusga ng iba ay nananatili naman sa tabi niya. At sa unang hating gabi ng pag-amin, nagsimula ang tunay na pag-unawa at tiwala sa pagitan nila. Isang simula para sa mas maraming pagsubok at tagumpay sa hinaharap. Makalipas ang insidente sa hagdan, nagbago ang aura sa mansyon. Tahimik pero tense. Ramdam ng lahat na may bagong panuntunan sa paligid. Si Doña Margaret ay hindi natahimik sa mga staff room. Halos lahat ng galaw ay pinagmamasdan niya, lalo na si Luna. Ngunit sa halip na galit, may kakaibang tingin siya. Protektibo. Nakita niya kung paanong iniwas si Lucas ang iba. Pero sa piling ni Luna, unti-unting humuhupa ang tensyon ng binata. Lumapit siya sa kwarto ni Luna isang umaga. Luna, malamig ngunit may halong lambing ang tono. Alam mo, nakita ko kung paano mo siya inalagaan. At hindi ka tulad ng iba. Hindi ka nagkukulang. Hindi ka nagmamadali. Nakita ko na may malasakit ka sa anak ko. Kaya gusto kong malaman mo. Kung may mangyari man, protektado ka. Napailing naman si Luna. Halatang nahihiya. Salamat po, ma'am. Pero, hindi po ako karapat-dapat sa ganoong pagtingin. Luna, nakikita ko ang puso mo. Wika ni Doña Margaret na halatang seryoso. At sa ngayon, sa harap ng lahat ng nangyari, ikaw lang ang maaasahan ko. Kung iba, may posibilidad na magpabaya. O mas masahol pa. Napatingin si Luna. Ang dami ng emosyon ang bumabalot sa puso niya. Gagawin ko po ang lahat para kay Sir Lucas, ma'am. Pangako po. Mula sa araw na yon, humigpit ang seguridad sa mansyon. Ang bawat bisita ay sinusuri. Bawat staff ay tinatanong tungkol sa kanilang galaw. At bawat sulok ay may surveillance na mahigpit na iniinspeksyon ni Doña Margaret. Hindi siya marunong magpapaya, lalo na't nakita niyang may gustong manakit sa anak niya. Si Luna, bagamat medyo kinakabahan, ay napansin na bawat aksyon niya ay may pag-iingat. Bawat galaw, bawat pag-aalaga ay pinaplanong mabuti. Hindi niya maalis ang pakiramdam na sa kanya nakatutok ang seguridad, kahit hindi niya opisyal na trabaho iyon. Isang hapon, habang nagliligpit ng gamit si Lucas, napansin ni Luna ang kakaibang kilos si Bianca. Palihim itong naglalakad. May dalang tray ng gamot, ngunit mabilis ang titig sa paligid. Halatang may tinatago. Napansin ni Luna at agad na nagulat kay Doña Margaret. Ma'am, may napansin po ako. Parang may hindi maayos na ginagawa si Bianca. Tumingin ang matanda sa kanya ng malalim. Salamat sa pag-report, Iha. Pero huwag ka mag-aalala. Ako ang magmamasid. Mula noon, halos lahat ng galaw ni Bianca ay sinusubaybayan. Kung dati ay may halos malayang galaw ang senior caregiver, ngayon ay may bawat hakbang na pinapansin. At sa bawat pagkakataon, si Luna ang may direktang access kay Lucas, lalo na sa mga sensitibong aspeto. Gamot, pagkain, at personal na pangangalaga. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ring nabubunyag ang ilang katotohanan. Si Lucas sa kabila ng kanyang malamig na panlabas ay napaka-observant. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ng staff at sinasabi kay Luna ang mga palatandaan na dapat bantayan. Luna, bulong niya habang gabi nang inaayos niya ang brace. Hindi lahat ng nakikita mo ay tama. May ilan dito na nagpapanggap lang. At yun nangyari sa wheelchair. Alam ko kung sinong may gawa. Pero hindi ko kayang ilabas ang pangalan. Napangiti si Luna sa sobrang tensyon ng sandali. Sir Lucas, salamat po sa pagtitiwala. Hindi po kita bibiguin. Alam ko, wika ng binata. At para bang may liwanag sa mata niya sa unang pagkakataon. Kaya ako kampante sa'yo.
kahit may mga taong gustong saktan ako. Isang gabi, nag-ikot si Doña Margaret sa mga hallway kasama ang kanyang maliit na recorder at listahan ng mga staff activities. Pinagmamasa niya si Bianca at Joanne mula sa malayo. Sinusubaybayan ang galaw ng bawat isa. May lihim na galaw. Bulong niya sa sarili. Isa sa kanila ang gustong masaktan ng anak ko. Hindi nila kailanman masasaktan si Lucas. Hindi. Habang andyan si Luna. Nakatingin siya sa kwarto ni Lucas kung saan mahimbing na natutulog si Luna sa tabi ng binata. Napangiti ang matanda. Protektado ka, anak. Protektado ka rin, Luna. Kung sino man ay may masamang balak, hahanapin ko at ilalantad. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Luna na ang staff ay naging mas maingat sa kanya. Si Bianca, kahit patuloy na may halang selos, ay halos hindi na nakalapit kay Lucas nang walang ibang kasamang staff. Napansin din niya na may mga lihim na pag-uusap sa staff room. At may mga pagkakataong may nagtatangkang magbantay sa kanya o mag-obserba. Pero palaging may mga mata sa paligid. Ma'am, bakit po ganito? Tanong ni Luna isang araw kay Doña Margaret habang nagliligpit ng gamot. Dahil nakita ko kung paano mo inalagaan ang anak ko. Sagot ng matanda. Ikaw lang ang tanging maaasahan ko. At hindi ko hahayaang may makasakit sa kanya. Hindi na ako titingin sa iba. Napangiti si Luna. Halatang humihinga ng maluwag. Ramdam niya ang tiwala ni Doña Margaret. At sa unang pagkakataon, hindi niya pakiramdam na siya'y nag-iisa sa laban. Sa isang gabi ng katahimikan, nakaupo si Luna sa tabi ni Lucas. Hawak ang kamay ng binata. Nakatingin sila sa bintana kung saan sumisilip ang buwan. At ramdam ang katahimikan ng proteksyon at tiwala. Sa mga mata ni Luna, ramdam niya ang liwanag ng tiwala at malasakit. Hindi lamang mula kay Lucas, kundi pati sa matanda na dati istrikto at mapanghusga. At sa gitna ng mahigpit na seguridad at lihim na investigasyon, nagsimula ang mansyon na maging lugar kung saan may tiwala at proteksyon. Sa kabila ng mga selos at pagtataksil. Tahimik ang gabi sa mansyon. Ang mga ilaw ay dim. At halos lahat ng staff ay nasa sala. Naghahanda ng simpleng pagtitipon para sa pagdating ng bisita kinabukasan. Si Luna, abala sa pag-ayos ng gamot at gamit ni Lucas. Hindi namamalaya ng dahan-dahang paglipas ng oras. Biglang may napansin siyang usok sa kusina. Mabilis ang kanyang pag-react. Sunog po! Sigaw niya. Halos hindi naman makapaniwala sa sarili niyang naririnig. Lahat ay nagulat. Ang ilang staff ay tumakbo palabas, dalang mga gamit. Ngunit halatang may kaba sa kanilang mga mata. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Sumiklab mula sa kusina at dahan-dahang pumunta sa mga sahig at kisame. Sir, Lucas! Sigaw ni Luna. Halos mawala ang boses sa takot. Tumakbo siya patungo sa ikalawang palapag. Dalang wheelchair ng binata. Ngunit sa kanyang pagdating nakita niyang nakaupo si Lucas sa tabi ng bintana. Halos hindi na makagalaw sa takot at pagkabigla. Sir Lucas, kailangan nating lumabas. Sigaw niya hawak ang balikat niya. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang bumaba na mag-isa. Sagot ni Lucas. Ang boses ay puno ng kaba at pangamba. Halos nanginginig ang buong katawan niya. Tumayo si Luna. Mabilis, ngunit maingat sa bawat akbang. Hawakan niyo po ako. Ako magdadala sa inyo pababa. Habang sinusubukan niyang ikabit ang wheelchair, naramdaman niya ang init ng apoy sa paligid. Ang usok ay dumudugtong sa bawat silid at halos hindi na makahinga sa dami ng alikabok at usok. May fire extinguisher po rito! Sigaw ni Bianca na halatang takot. Ngunit hindi niya alam kung paano makalapit sa binata dahil sa init at usok. Kumikilos si Luna. Halos pilit na tinutulak ang wheelchair ni Lucas pababa ng hagdan. Kapit lang po, sir. Kakaunti na lang. Ngunit ang apoy ay lumalaki. Ang ilang sahig ay nagsimulang malagay sa panganib. Ang tunog ng nagbabasag na kahoy ay parang alarma sa kanilang mga tenga. Luna! Ang boses ni Lucas ay mahina at natatakot. Napaluha naman si Luna. Alam ko, sir. Pero kasama niyo po ako. Hindi ko po kayo iiwan.
Habang pababa sila sa hagdan ay napansin ni Luna ang ilang staff ay hindi sumusunod sa exit plan. May natatakot. May nagtatangkang iligtas ang sarili lamang. Ramdam niya ang tensyon, pero mas malakas ang determinasyon niya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Tess Banaag, Ellie Ramirez from Caloocan at Salvacion Dumaya from Lopige, Iligan City, Isabela. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Sir Lucas, dali, dali! Sigaw niya at pilit pinapalakas ang boses sa gitna ng ingay ng sunog at basag na kahoy. Habang bumababa, naramdaman niya ang pag-init ng metal railing. Halos hindi siya makahawak, kaya inilipat niya ang kamay sa armrest ng wheelchair. Napansin niya ang halos nasusunog na kortina sa gilid at mabilis siyang tinakpan si Lucas upang hindi masunog. Sir, nakikita niyo po ba ang labas? Doon tayo pupunta. Tanong ni Luna sabay abot sa pintuan ng emergency exit. Hindi ko kayang tumakbo. Sagot ni Lucas ngunit halata sa kanyang mukha ang takot at pag-asa. Hindi po kailangang tumakbo. Wika ni Luna ng mahina ngunit matatag. Hawakan niyo po ako. Hahatid ko po kayo hanggang sa ligtas tayo. Habang sa labas, nakita ni Doña Margaret ang apoy mula sa kabilang bintana. Tumakbo siya sa driveway, halatang hindi makapaniwala. Lucas? Luna? Sigaw niya at nanginginig sa takot at galit. Lumabas kayo dyan kaagad! Nakatingin si Doña Margaret sa mga bumbero at staff na nagtatangkang iligtas sa mga nasa loob. Ngunit halatang nababahala siya sa kalagayan ng anak niya at ni Luna. Wala si Lucas! Sigaw niya na halos masira ang boses sa kaba. Luna? Nasaan ang anak ko? Sa loob ng mansyon, halos maubos ang lakas ni Luna. Ang bawat hakbang pababa ay punong-puno ng tensyon. Ang apoy ay lumalapit sa hagdanan at ang usok ay halos pumuno sa bawat silid. Ngunit hindi niya iniwan si Lucas. Sir, kailangan nating lumabas. Sigaw niya habang hawak ang wheelchair. I am scared. Bulong ni Lucas. Ngunit hindi niya na itinakwil ang kamay ni Luna. Alam ko, sir. Pero ako po ang kasama ninyo. Hindi ko kayo iiwan. Paglabas nila sa patio, naramdaman ni Luna ang malamig na hangin. Halatang ibang mundo mula sa init ng sunog. Si Lucas humihingal, halos hindi makapaniwala na ligtas na sila. Si Doña Margaret ay tumakbo, hinawakan ng anak niya. Lucas, salamat sa Diyos at salamat sa iyo, Luna. Napaluha si Luna. Hindi po, ma'am. Kasama ko po si Sir Lucas. Wala akong iniwan. Tapos na. Wika ni Lucas na mahina ngunit may ngiti. Salamat, Luna. Hindi ko po alam kung paano ko kakayanin kung wala ka. Sa labas ng mansyon, nakatayo si Luna at Lucas, kasama si Doña Margaret, habang ang apoy ay patuloy na sumisiklab sa loob. Halos lahat ng staff ay natakot, ngunit may isang katotohanan ang malinaw. Sa gitna ng trahedya, ang malasakit ni Luna ang nagligtas sa buhay ni Lucas. Tahimik ang paligid, ang amoy ng usok at abo ay pumapalibot sa kanila. Nakatingin si Luna sa mansyon. Ang puso niya ay punong-puno ng takot at pasasalamat. At sa unang malaking trahedya sa mansyon, malinaw ang isang bagay. Sa gitna ng apoy, sa gitna ng takot, tanging tiwala at malasakit ang nagtatagumpay. Matapos ang sunog, tahimik ang paligid ng mansyon. Ang amoy ng usok at abo ay dumadampi sa bawat sulok at kitang-kita ang pinsala sa loob. Nagkalat ang abo, natunaw ang ilang muebles at ang mga pader ay itim na usok.
Si Lucas nakaupo sa sofa sa labas, hawak ang kamay ni Luna. Hindi makapaniwala sa nangyari. Halos lahat ng staff ay nagulat at umiiyak sa takot, sa lungkot at sa panghihinayang sa pinsala. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Luna, bulong niya na halos hindi makapaniwala. Ikaw lang? Ikaw lang tumulong sa akin habang may apoy. Napapahawak naman si Luna sa kamay niya. Nanginginig at may halong tuwa at lungkot. Handa akong alagaan ka, Sir Lucas. Kahit na umiikot ang lahat, kasama niyo po ako. Habang ang ibang staff ay nagtatakbuhan sa labas. Naghahanap ng gamit at nagrereklamo sa pinsala, si Luna naman ay hindi iniwan si Lucas. Inilapit niya ang wheelchair, sinigurado na hindi matutumba o maipit ang kanyang pasyente. Ang dami pong tao, sir, pero kahit sino hindi nakalapit sa inyo. Ako lang. Wika ni Luna, tahimik ngunit matatag. Napangiti naman si Lucas, bahagyang nanginginig ang katawan. Hindi niya maalis sa isip na sa kabila ng lahat ng problema sa mansyon, sa selos, inggit at tahimik na balak ng ibang staff, may isang tao lamang na tapat at maaasahan. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang lahat kung wala ka. Bulong niya na halos maiyak. Ang ibang staff tulad ni Bianca ay tila nalilito. Halos hindi nila akalain na sa harap ng trahedya, isang baguhang caregiver lang magiging sandigan ng anak ni Doña Margaret. Ang ilan ay nagtangkang lumapit, ngunit halos maungkat sa kanilang sarili ang takot at pagkapahiya. Si Lucas, kahit nabaldado, ay napapatingin sa paligid. Ang dami ng tao sa bahay na to pero ang totoo, ikaw lang nagpakita ng katapangan at malasakit. Napaluha si Luna. Sir, hindi na po yan mahalaga. Ang mahalaga po, ligtas kayo. Iyon lang pong iniisip ko. Si Doña Margaret naman ay lumapit. Halatang humanga sa katapangan ng caregiver. Luna, wika niya na may halong pagkamangha at respeto. Alam mo, nakikita ko kung sino talagang may malasakit sa anak ko. At sa gitna ng trahedya, ikaw lang nandyan para sa kanya. Ipinagmamalaki kita. Napatingin si Luna sa matanda at sa unang pagkakataon, ramdam niya ang buong suporta ng nanay ni Lucas. Hindi siya nakatayo lamang bilang isang caregiver, kundi bilang isang bayani sa gitna ng panganib. Sa mga sumunod na oras, habang pinapalitan ng mga nasirang gamit, inaalis ang abo at usok, si Luna hindi pa rin iniwan si Sir Lucas. Siya ang nag-aalaga sa comfort niya, nagdadala ng tubig at tinitiyak na kahit sa gitna ng kalat at pinsala, hindi siya mawawala sa tabi ng binata. Luna, wika ni Lucas habang mahina ngunit may malalim na damdamin. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Hindi lamang sa sunog, kundi sa lahat ng oras na ikaw ay nagmalasakit sa akin. Sir, hindi po yan kailangan ng pasasalamat. Sagot ni Luna na nanginginig ang tinig. Basta po, kasama po kayo. Iyon lang pong mahalaga. Trabaho ko pong alagaan kayo. Ngunit sa puso ni Lucas, malinaw ang isang bagay. Si Luna ang kauna-unahang taong nagpakita ng tunay na malasakit sa kanya. At ang lahat ng iba ay nagpakita ng takot, pag-aalinlangan o kaya ay pansariling interes. Ngunit si Luna lang ang tunay na bayani sa kanilang trahedya. Sa isang bahagi ng mansyon nakatayo si Bianca at ang ibang staff. Halatang nalito at nahihiya sa kanilang sariling kawalan ng aksyon. Si Bianca na dati palaging mapanakit at mapagmalabis kay Luna, ngayon ay natutunan ng leksyon. Nakita niya ang katapangan ng isang simpleng caregiver at ang katotohanan na nasa gitna ng trahedya. Hindi kailangan ng mataas na posisyon o seniority para gumawa ng tama. Si Doña Margaret nakatingin sa paligid ay halatang nagpaplano. Luna, wika niya na mahina ngunit matatag. Mula ngayon, ikaw magiging pinakamalapit na tao kay Lucas at hindi ko hahayaan na may makasakit sa kanya sa'yo. Napangiti naman si Luna, halatang nagpapasalamat sa tiwala ng matanda. Ngunit alam niya sa sarili na hindi ito huling laban. Sa mansyon na puno ng selos, lihim at panganib,
ay mas marami pang hamon na darating. Ang mukha niya ay halatang napapagod, ngunit may liwanag sa mata. Isang liwanag ng tiwala at pasasalamat. Salamat, Luna. Bulong niya na halos maiyak sa lahat ng nangyari. Ikaw ang hindi ako iniwan. Sa lahat ng tao sa mansyon, ikaw lang ang tunay na bayani. Napaluha si Luna. Kahit hindi ito sinasabi, ramdam niya ang bigat at halaga ng sinabi ni Lucas. Hindi siya bayani dahil sa titulo o galing, kundi dahil sa tapat na matmalasakit at tapang sa gitna ng panganib. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Luna na ang kanyang pagsusumikap at kabutihan ay may tunay na kahulugan. Hindi lang para kay Lucas kundi pati na rin sa kanya. Makalipas ang ilang araw mula sa trahedya, unti-unti nang bumalik sa normal ang mansyon. Ngunit hindi na tulad ng dati ang mundo ni Luna. Ang simpleng pangyayaring naganap sa sunog ay biglang naging usap-usapan sa social media. Isang video ng kanyang mabilis sa pagligtas kay Lucas mula sa nasusunog na hagdan ang kumalat sa internet. Kitang-kita sa video ang determination at tapang niya. Ang paraan ng paghawak sa wheelchair at ang tibay ng loob na ipinakita niya sa kabila ng takot at apoy. Filipina caregiver saves baldado na binata sa sunog. Hero. Viral. Luna ang bayani ng mansyon. Hindi nagtagal, dumami ang followers at suporta mula sa iba't ibang panig ng bansa. Maraming tao ang humanga, pinuri ang kabayanihan ni Luna, at nakaramdam ng inspirasyon sa kanyang kwento. Si Lucas nakaupo sa tabi niya sa terrace ng mansyon. Tinitingnan ang lahat ng notification sa kanyang phone. Luna, tingnan mo. Lahat ay humahanga sa'yo. Wika niya at halatang masaya at proud. Napangiti naman si Luna. Nangingitim sa pakiramdam. Sir Lucas, hindi po ako bayani. Basta po gumagawa lang po ako ng tama. Ngunit sa kabila ng papuri may mga boses ng selos at inggit sa paligid. Ang ilan sa staff, lalo na si Bianca, ay hindi natuwa sa atensyon na natanggap ni Luna. Scripted yan! Alam niyo na, gustong sumikat. Bulong ni Bianca sa isa pang staff habang nakatambay sa lounge. Sino maniniwala sa kanya? Siya mismo gumagawa ng sunog para mapansin. Hindi ko alam pero parang may katotohanan din. Sagot ng isang staff. Halatang may halong takot at panghihinala. Kung iniwan lang niya si Lucas at saka biglang sumulpot na parang bayani, may kahina-hinalang plano siya. Si Luna habang naglilinis ng labas ng terrace, narinig ang bulong ng iba. Napangiti siya, ngunit may kaunting lungkot. Hindi niya maalis sa isip na kahit sa gitna ng viral na tagumpay, may mga taong naniniwala sa kasinungalingan at paninirang puri. Lumapit si Lucas sa tabi niya. Luna, huwag kang mag-aalala. Alam ko ang totoo. Alam ko kung paano ka nagligtas sa akin. Iyan lang ang mahalaga. Napangiti si Luna. Salamat po, Sir Lucas. Kasi po, kung hindi po kayo, baka iniwan na ako ng iba sa harap ng lahat ng nangyari. Hindi. Wala na silang karapatan sabihin ganyan. Kita mo na. Lahat ng magmamalasakit sa akin ay alam kung sino ka. Sa kabila ng kontrobersya, dumami ang media coverage. May mga news outlets na nag-interview kay Luna. At sa unang pagkakataon, nakapagsalita siya ng malinaw sa publiko. Hindi po ako bayani. Wika niya sa isang interview. Ang ginawa ko lang po ay tama sa pagkakataon. Ang mahalaga po ay ligtas si Sir Lucas at iyon po ang tanging iniisip ko. Napansin ni Bianca sa TV ang eksena. Halatang galit at selos. Ang iba pang staff ay dating nagpapanggap na maayos ang disposisyon ay nakatitig lang sa screen. Halatang naiilang sa katotohanan na si Luna ang nakakuha ng papuri. Ngunit hindi rin nawala ang mga negatibong komentaryo sa social media. Maraming tao ang naniniwala sa mga boses ng intriga. Scripted. Sigurado may sariling planong caregiver. Baka siya mismo may gawa sa sunog para mapansin. Si Luna, habang nakaupo sa balkonahe kasama si Lucas, ay napapatingin sa mga komentaryo. Halatang nasaktan, ngunit may matatag na determinasyon sa mga mata niya. Sir Lucas, hindi po lahat naniniwala sa akin.
Pero hindi po iyan mahalaga. Bulong niya. Luna, alam ko ang totoo. At iyon ang mahalaga. At hindi ko hahayaang sirain ng paninirang puri ang ginagawa mo para sa akin. Sagot ni Lucas, hawak ang kamay niya. Sa kabilang banda, si Doña Margaret ay halatang nag-iingat. Alam niya ang epekto ng viral na pangyayari sa reputasyon ng mansyon at sa staff. Tumawag siya ng meeting sa mga staff, halatang seryoso. Alam niyo nang nangyari sa sunog at nakita niyo kung sinong tumulong sa anak ko. Wika niya ng mahigpit. Si Luna nagpakita ng katapangan at malasakit. Kung may sino mang magtangkang manira o magsinungaling tungkol sa kanya, hindi ko papayagan. Naiintindihan niyo ba? Tahimik ang lahat. Halata namang nagulat sa titig ni Doña Margaret. Si Bianca kitang-kita ang selos pero hindi niya na sinagot. Si Luna at Lucas nakaupo sa terrace. Habang ang ilaw ng gabi sumisilip sa paligid. Ang viral video ay patuloy na kumakalat. May papuri at may panghuhusga. Ngunit sa puso ni Lucas at sa pananaw ni Doña Margaret, malinaw ang katotohanan. Si Luna lang ang bayani. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Luna ang bigat ng papuri at intriga. Alam niyang hindi lahat maniniwala sa kabutihan. Ngunit sa gitna ng kontrobersya, ang kanyang malasakit at tapang ay hindi mapapantayan ng sino man. Tahimik ang silid ni Lucas. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana. Pumapasok ang liwanag sa malinis na kortina at ramdam ang katahimikan sa loob ng mansyon. Si Lucas nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa labas at parang iniisip ang bawat detalye ng kinabukasan. Si Luna nakaupo sa tabi niya, abala sa pag-aayos sa mga gamit at gamot. Halos hindi niya alam kung paano simula ng pag-uusap. Ngunit ramdam niya na may mabigat sa puso ni Lucas. Luna, mahina ang tinig ng binata. Halos hindi marinig. Ngunit may halong kaba at lungkot. Napatingin si Luna at dahan-dahang lumapit. Sir Lucas, ano po? Huminga si Lucas ng malalim. May sasabihin ako sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang tinatago. At natatakot akong sabihin dahil baka masaktan ka o baka hindi mo maintindihan. Napahawak si Luna sa kanyang kamay. Sir, kahit ano po yan, sasamahan po kita. Hindi po kita iiwan. Ngunit si Lucas halatang may bigat sa dibdib. Huminto sandali. Alam mo, si Doña Margaret, may sakit siya. Mahina na siya at hindi na siya magtatagal. Siguro mawawala na siyang 1 taon. Napahinto naman si Luna sa kanyang kinagawa. Halos mawala ng hininga. Ano po? Mahina niyang tanong na halos hindi makapaniwala. Oo, sagot ni Lucas. Halatang pinipigil ang luha. Natuklasan ko kamakailan. At takot ako. Takot ako kung sino mag-aalaga sa yaman ng aking ina kapag wala na siya. Ako? Baldado ako. Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang lahat. At baka mawala ang lahat kung hindi ako magiging maingat. Napaluha si Luna at dahan-dahan hinalikan ng kamay niya. Sir, hindi po kayo nag-iisa. Kahit ano pang mangyari, tutulungan ko po kayo. Kasama niyo po ako sa lahat ng mangyayari. Huminga si Lucas ng malalim. Ramdam ang bigat na unti-unting bumababa sa dibdib niya. Luna, kung wala ka, wala akong kakampi. At sa totoo lang, natatakot ako mawala ng sino man. Hindi ko alam kung sinong maaasahan kapag nawala na ang aking ina. Tumahimik naman si Luna sandali. At pagkatapos ay mahina niyang bulong. Sir, kasama niyo po ako. At hindi po kita iiwan. Kahit ano pang mangyari. Pangako po yun. Napangiti si Lucas, halos maiyak, at tinawakan ng kamay ni Luna ng mahigpit. Salamat, Luna. Hindi ko po alam kung paano ko kakayanin nang wala ka sa tabi ko. Habang nag-uusap sila, unti-unting naipapaliwanag ni Lucas ang lahat ng kaniyang pangamba. Alam mo si Mama,
ay palaging nag-iingat sa mansyon at sa yaman. At dahil ako ang anak niya, sa akin dapat mapupunta ang lahat. Pero baldado ako, kaya hindi ko alam kung paano ko haharapin ang negosyo, ang mansyon, ang mga tao na nakapaligid sa amin, lalo na yung ibang staff na hindi talaga mabuti. Napatingin si Luna sa kanya at halatang nag-aalala. Sir, kahit baldado pa kayo, hindi po yan dahilan para hindi kayo maging maayos. At tutulungan po kita sa lahat ng makakayanan ko. Hahatiin natin ang lahat at hahanapin natin ang paraan. Napangiti naman si Lucas, halos nakangisi sa kanyang kaba. Luna, alam ko, sa lahat ng tao sa mansyon, ikaw lang ang maaasahan ko. At iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas. Sir, hindi po yun dapat kayo nag-alala ng mag-isa. Kasama niyo po ako. Bulong ni Luna. Sandali ng katahimikan habang tinitingnan nila ang paligid ng mansyon. Ang mga palamuti ay bahagyang naapektuhan pa rin ng sunog, ngunit ramdam na ang unti-unting pag-ayos. Ang hangin ay malamig, pumapasok sa bintana, at ramdam ang katahimikan at tensyon. Alam mo Luna, sa totoo lang, natatakot ako sa kinabukasan. Hindi ko alam kung sino mag-aalaga sa lahat kapag wala ng Doña Margaret. At baka masira ang lahat kung hindi magiging maingat. Sir, hindi po kayo nag-iisa. Napangiti naman si Lucas. Salamat Luna. Ikaw lang ang tayong maaasahan ko sa lahat. Si Lucas na nakaupo sa wheelchair sa tabi ni Luna, tiningnan ang labas ng terrace. Ramdam niya ang bigat ng kaniyang sitwasyon. Ngunit ramdam din niya ang tiwala at malasakit mula sa babaeng tapat sa kanya. At sa unang pagkakataon, malinaw kay Lucas na kahit baldado siya at may mabigat na responsibilidad, may isang tao na handang sumuporta at tumulong sa bawat hamon. Sa gitna ng lihim at pangamba, naramdaman niya ang lakas ng tiwala at malasakit ni Luna. Isang pundasyon para sa hinaharap na puno ng pagsubok at pag-asa. Tahimik ang mansyon sa umaga. Ang araw ay sumisilip sa mga malalaking bintana, pero ramdam ang bigat sa bawat sulok. Si Luna, abala sa pag-aalaga kay Lucas ay halos hindi na mapansin ang kakaibang tensyon na bumabalot sa mansyon. Biglang may kumatok sa pinto. Isang formal na lalaki, nakasuot ng itim na suit, may dalang sobre at papeles. Ang pumasok. Magandang umaga po, Doña Margaret, Sir Lucas. Wika ng lalaki na halatang abogado. Ako po si Attorney Sandoval. May dala po ako na mahalagang dokumento. Napatingin si Lucas, halatang seryoso. Anong dokumento, Attorney? Testament po, sir. Binago po ng inyong inang huling will at narito po ang opisyal na kopya para sa inyo. Sagot ng abogado, maingat na inilapag ang sobre sa mesa. Si Luna na abala sa pag-aalaga kay Lucas ay napatingin at halatang naiintriga. Bukas mo na ito. Wika ni Doña Margaret at halatang may bigat sa puso. Binuksan naman ng attorney ang sobre. Inilabas ang papel. Nang basahin niya ang mga linya, tumigil siya sandali at halatang puno ng damdamin. Kung may mangyaring masama sa akin at hindi ko na kayang pangalagaan ng mansyon at ang yaman, ibibigay ko ito kay Luna. Wika niya ng malinaw. Halatang matibay ang desisyon. Tahimik ang silid. Ang bawat staff ay napatingin sa kanya, halatang hindi makapaniwala. Si Lucas napatingin kay Luna. Halos hindi makapaniwala sa narinig. Luna, bulong niya. Halos may halong tuwa at panghihinayang sa mga nakapaligid. Si Luna nangingitim sa pakiramdam, napahawak sa sariling kamay. Sir Lucas, hindi po ako karapat-dapat. Mahina niyang sagot. Halos hindi maiyak sa emosyon. Ngunit si Doña Margaret mahigpit ang titig, halatang seryoso. Hindi to biro, Luna. Nakita ko kung sinong may malasakit sa anak ko. At nakita ko kung sinong maaasahan sa gitna ng lahat ng panganib. Iyon lang po ang dahilan. Tahimik ang silid, ngunit halatang naramdaman ng lahat ang tensyon. Ang iba pang staff, lalo na si Bianca,
ay napatingin ng matagal, halatang galit at hindi makapaniwala. Paano po ito posible? Wika ni Bianca na halatang napapaaling. Isa siyang baguhang caregiver lang. Hindi siya karapat-dapat sa mansyon. Si Doña Margaret ay tumingin sa kanya ng matalim. Bianca, nakikita ko ang puso ng bawat tao sa paligid ko. At sa gitna ng lahat, ikaw lang ang hindi nakapagpakita ng malasakit sa anak ko. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka kasama sa desisyon ko. Napahinto si Bianca. Halos hindi makapaniwala sa mga salitang yon. Si Luna, bagamat naiilang sa mga mata ng staff, ay huminga ng malalim. Alam na may bigat ang responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya. Ang ilan sa staff ay nagbulungan sa tabi. Halatang nagtatangkang magsalita. Siguradong may palusot siya. Baka may kasabot sa sunog. Baka may plano siya. Bulong ng isa. Ngunit si Lucas tumingin kay Luna. Halatang protektado at tiwala. Huwag kang mag-alala, Luna. Alam ko kung sino ka at alam ko ang ginawa mo. Iyon ang mahalaga. Huwag mong hayaan na silang sirain ang tiwala ni Mama. Napangiti naman si Luna at dahan-dahan humawak sa kamay ng binata. Salamat po, Sir Lucas. Kahit mahirap, gagawin ko po ang tama. Pangako po. Si Doña Margaret tumayo at lumapit sa gitna ng terrace. Luna, naiintindihan ko na mabigat ito sa'yo. Ngunit alam ko na makakaya mo. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil nakita ko kung sino ang tapat at maaasahan. Si Lucas ay nakatitig kay Luna, halos hindi makapaniwala sa bigat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin kung wala ka. Bulong niya na halos maiyak. Sir Lucas, sagot ni Luna, halatang punong-puno ng determinasyon. Sandali ng tensyon habang nakatingin ang lahat ng staff. Ang ilan halatang galit sa desisyon, nagbabalak na gumawa ng aksyon. Ngunit sa matinding titig ni Doña Margaret, napatahimik sila. Si Bianca, halos nangingit-ngit ay napatingin kay Luna. Halatang galit at selos. Hindi siya karapat-dapat. Bulong niya ngunit wala siyang lakas sa kumilos sa harap ng desisyon ng matanda. Ngunit si Luna, tahimik. Alam ang responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. Hindi ito tungkol sa yaman o karangalan, kundi sa tiwala at malasakit na ipinakita niya sa buhay ni Lucas at sa mansyon. Habang si Doña Margaret ay nakatingin sa paligid, halatang nag-iingat sa lahat ng galaw ng staff. Ang mansyon sa kabila ng sunog at intriga ay unti-unting nagiging simbolo ng tiwala, malasakit at responsibilidad. At sa unang pagkakataon, malinaw sa lahat na sa gitna ng intriga, kontrobersya at galit ng iba, ang tiwala ni Doña Margaret sa isang simpleng caregiver ang tunay na nagtagumpay. Tahimik ang mansyon sa gabi, ang mga ilaw ay dim at ang hangin ay malamig. May halong lungkot. Si Lucas nakaupo sa sofa, hawak ang kamay ni Luna, ramdam ang bigat sa kanilang dibdib. Sir Lucas, mukhang mahirap po ang gabing to. Wika ni Luna, halatang nag-aalala. Huminga si Lucas ng malalim. Halos hindi makapaniwala sa naramdaman niya. Luna, natatakot ako. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat kapag wala na si Mama. At sa ating gabi, sa kalagitnaan ng katahimikan, dahan-dahan nakatulog si Doña Margaret sa kanyang kama. Ngunit sa kanyang pagtulog, ang sakit na matagal niya nang tinatago ay nagpatuloy. Sa pagising sa umaga, isang tahimik na hininga ang nawala. Si Doña Margaret, matapos ang maraming taon ng sakit at pagsisikap, ay pumanaw sa kanyang pagtulog. Agad na kumalat naman ang mga balita sa social media at sa mga lokal na pahayagan. Matanda at kilalang socialite, pumanaw sa mansyon. Doña Margaret nag-iwan ng legacy sa anak at sa tapat na caregiver. Si Lucas, bagamat nalungkot ng husto, ay hawak ng mahigpit ang kamay ni Luna. Luna, hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Bulong niya na halos nanginginig sa emosyon. Sir Lucas, hindi ko po kayo iiwan.
Kasama po tayo sa lahat. Sagot ni Luna, halatang matatag kahit ramdamang lungkot. Sa parehong oras, isang tao ang dumating sa mansyon. Ang pamangkin ni Doña Margaret, isang binatang nakatira sa abroad. Dumating, halatang nagulat at galit sa balita. Ano nangyari dito? Sigaw niya sa pagpasok ng foyer. Bakit? Bakit ang caregiver ang may kontrol sa mansyon? Bakit siyang nagmamana? Tahimik ang silid. Si Luna nakatayo sa tabi ni Lucas na patingin sa binata. Sir, magiging maayos po tayo. Hindi po kayo masasaktan. Bulong niya ng mahina ngunit may determinasyon. Ngunit ang pamangkin halatang galit at hindi makapaniwala ay nagpatuloy. Hindi to tama. Ako ang pamilya. Bakit ang isang baguhang caregiver na kinabang sa yaman at mansyon ng tita ko? Hindi ko ito matatanggap. Ang ibang staff, lalo na si Bianca, ay tumingin na may halong tuwa at inggit. Kita nyo? Sinasabi ko na, hindi siya karapat-dapat. Bulong niya at halatang galit at naiilang. Ngunit si Lucas, hinawakan ng kamay ni Luna. Halatang protektado at may tiwala. Hindi iyan mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay ang ginawa ni Mama at kung sino ang tapat sa akin. Wika niya. Matatag ang tinig. Si Luna huminga ng malalim at tumayo sa tabi ng binata. Ako po, bilang caregiver at kasama po ni Sir Lucas, ay handang tanggapin ang responsibilidad. Hindi po ito para sa yaman, kundi para sa tiwala at malasakit. Nagpatuloy ang tensyon habang nag-uusap ang pamangkin. Hindi ko mapaniwalaan to. Isang caregiver lang. Hindi ko hahayaan na siyang magdesisyon sa lahat. Ang mansyon at yaman ay para sa pamilya ko. Si Lucas, halatang nagtatangkang kontrole ng emosyon, tumingin sa kanya ng matalim. Ang pamilya hindi lang nakabase sa dugo. Ang tapat at may malasakit ay mahalaga rin. At si Luna, siya ang tapat sa aking mama. Napatingin si Luna sa binata, halatang nagulat at nahabag sa tapang ng salita niya. Sir Lucas, hindi po ito madali. Pero tama po ang sinabi ninyo. Habang lumalala ang tensyon, si Bianca at ilan pang staff ay nagtatangkang samahan ng pamangkin. Pinapalakas ang galit at selos. Kita nyo? Hindi siya karapat-dapat. Siya lang ang caregiver. Hindi naman siya kapamilya. Bulong nila na halos sumisigaw na sa galit. Ngunit si Doña Margaret, kahit wala na, ay nag-iwan ng malinaw na legacy. Ang tiwala at malasakit ay mas mahalaga kaysa sa dugo o posisyon sa pamilya. Si Lucas, hawak ang kamay ni Luna, ay tumingin sa abot ng mata sa terrace ng mansyon. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Luna. At iyon ang pinakamahalaga sa akin. Bulong niya at halatang may luha sa mata. Ang pamangkin, bagamat galit, ay napansin na may determinasyon sa mga mata ni Luna. Halatang alam niya na hindi basta-bastang matatanggal ang tiwala ni Doña Margaret sa caregiver na ito. Ramdam ni Luna at Lucas ang katahimikan at tensyon ng mansyon. Ang yaman at mansyon ay nasa kamay ng isang simpleng caregiver. Ngunit higit sa lahat, ito ay nasa kamay ng tapat na may malasakit. Tahimik ang paligid ng burol. Ang mga bulaklak ay puti at malalaking korona ang nakasabit sa paligid. Habang ang mga tao ay tahimik na nakatayo, nagdarasal at nagpaparangal sa alaala ni Doña Margaret. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam ang tensyon sa bawat kilos ng ilan sa pamilya. Si Luna, nakaupo sa gilid katabi si Lucas. Tahimik at halatang nag-aalala at naninindigan sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay mabigat. Ngunit sinusubukan niyang manatiling mahinahon sa gitna ng lungkot at pagdadalamhati. Ngunit hindi nagtagal narinig ni Luna ang isang matalim na boses mula sa kabilang bahagi ng burol. Caregiver ka lang. Ano bang karapatan mo na manirahan dito sa mansyon ng Donya? Sigaw ng isang kamag-anak. Halatang galit at puno ng pang-aalipusta. Tahimik na nakatingin si Luna. Halos hindi siya makapaniwala sa bigat ng panghuhusga. Ang ilang kamag-anak ni Doña Margaret ay tumutok sa kanya.
Halatang galit at hindi makapaniwala na ang isang caregiver ang binigyan ng mana. Hindi ka karapat-dapat sa kapayamanan ng pamilya. Dagdag pa ng isang kamag-anak. Napaluha si Luna. Halos hindi niya matanggap ang lahat ng sinasabi sa kanya. Ramdam niya ang panghuhusga at paninira. At sa unang pagkakataon, nais niyang lumabas at itago ang sarili sa likod ng takot at lungkot. Tahimik siyang tumayo. Dahan-dahang lumabas sa gitna ng burol. Halos hindi mapansin ng iba. Ang luhay dumalay sa pisngi at halos hindi niya maipaliwanag ang bigat na nadarama sa puso. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, naramdaman niya ang mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Tumingin siya at nakitang si Lucas ang sa kanyang harapan. Ang mata'y puno ng determinasyon at galit. Luna, wika ni Lucas na halatang matatag. Hindi mo kailangang marinig ang kasinungalingan nila. Kasama mo ako. Napatingin naman si Luna sa kanya. Halatang hindi makapaniwala sa tapang at lakas na ipinakita ng binata. Sir, hindi po nila mauunawaan. Hindi po nila alam ang totoo. Bulong niya, mahina, halos pabulong lang. Alam ko, sagot ni Lucas sa matatag ang tinig. Kaya nga ako nandito. Hindi mo kailangang mag-isa sa harap ng makapal na mukha ng ibang tao. Tumayo si Luna ramdamang lakas at suporta ng binata. Halos hindi niya maipaliwanag ang lakasan ng damdamin niya sa sandaling iyon. Kahit galit, panghuhusga at paninira ang nakapalibot, ramdam niya ang tiwala at malasakit ni Lucas. Ang ilan sa pamilya, lalo na ang mga galit na pamangkin, ay napatingin kay Lucas. Halatang nagulat at naiinis. Lucas, paano mo nagawa iyon? Bakit mo pinagtanggol ang isang caregiver? Sigaw ng isa. Ngunit si Lucas matibay sa kanyang paninindigan. Tumabi-tabi na si Luna, hawak ang kanyang kamay. Hindi naman ito tungkol sa dugo lang ng pamilya. Ang pamilya ay tungkol sa tiwala at malasakit. At si Luna, siya ang tapat at maaasahan. So sino ang gustong magmana? Kayo? Ikaw? Tinuro ang pinsang sumugod sa bahay. Nung kailangan kayo ni Mama, andyan ba kayo para damayan siya? Wala kayo. Kaya wala kayong karapat na questionin ang will ni Mama. Tahimik kang silid. Ang ilang kamag-anak ay hindi makapaniwala sa sinabi ng binata. Ang iba naman ay nagulat, halatang napaisip sa bigat ng kanyang pananalita. Si Luna, bagamat napapahawak sa kamay ni Lucas, ay napaluha ng kaunti. Sir Lucas, salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin itong mapanghusga ng mga tao. Bulong niya na halos nanginginig si emosyon. Hindi ka nag-iisa, sagot ni Lucas. Hawak ang kamay niya ng mahigpit. Hindi kita iiwan. At hindi ko hahayaan na sirain ka ng sino man. Habang lumalala ang tensyon, ang ibang staff at ilang kamag-anak ay nagbulungan. Halatang nagulat sa tapang ni Lucas at sa katahimikan ni Luna. Ang ilan tulad ni Bianca ay halatang galit at naiilang. Hindi makapaniwala na ang isang caregiver lang ang nakatayo sa gitna ng lahat ng ito. Hindi siya karapat-dapat. Isa lang siyang caregiver. Bulong pa ni Bianca sa isang staff. Halatang galit at may halong panghihinayang. Ngunit si Lucas ay matatag, nakatingin sa kanya. Hindi ang yaman o posisyon ang sukatan ng tao. Ang tiwala at malasakit ang mahalaga. At iyon lang ipinakita ni Luna sa akin. At iyon ang nakita ni Mama. Si Luna, habang hawak ang kamay ni Lucas ay napangiti ng kaunti. Kahit may luha sa mata, ramdam niya ang bigat ng panghuhusga. Ngunit mas ramdam niya ang suporta at proteksyon mula kay Lucas. Si Luna at Lucas nasa gitna ng burol, habang ang iba ay nagtatakang nakatingin sa kanila. Ang mansyon at yaman ay nasa kamay ng isang caregiver, ngunit higit sa lahat, ang respeto at tiwala ay napanatili. At sa unang pagkakataon, malinaw na sa lahat. Sa kabila ng kapal ng mukha, galit at intriga ng pamilya, ang tapat na malasakit at paninindigan ang tunay na panalo sa mansyon at sa puso ni Lucas. Tahimik ang malaking sala ng mansyon. Ang burol ay natapos na,
Ngunit ang tensyon ay nananatili. Ang pamilya ni Doña Margaret ay nananatili sa loob. Halatang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa mansyon. At sa desisyon ng ginang na iwan kay Luna ang mansyon at yaman. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala ang abogado na magpapabago sa lahat. Tumayo si Attorney Sandoval sa harap ng pamilya. May hawak na sobre at ilang dokumento. May karagdagan po akong ebidensya tungkol sa nangyari sa mansyon. Wika niya at halatang seryoso. Ito po ay makikita sa CCTV footage at sa ilang liham na iniwan ni Doña Margaret. Napatingin ang lahat sa kanya. Halatang nagulat at nais na makinig. Si Bianca at ang pamangkin ni Doña Margaret ay nagulat ng higit. Halatang may kabasa naririnig. Ano ito? Tanong ng pamangkin. Halatang galit at hindi makapaniwala. Unang-una, wika ng abogado. Sa footage ng CCTV, makikita kung paanong nag-iingat si Luna sa anak ng ginang sa gitna ng sunog. Halos walang ibang staff ang lumapit kay Lucas. Ngunit siya lang ang naging sandigan. Ipinakita niya ang tapang at malasakit sa bawat kilos. Tahimik ang silid. Ang ilan sa pamilya ay napatingin kay Luna. Halatang naiilang at nagulat. Ngunit hindi iyon ang pinakamatindi. Inilabas ng abogado ang mga liham. Ang mga liham na ito ay iniwan ni Doña Margaret para sa proteksyon ni Lucas at Luna. Dito malinaw na may isa sa pamilya ang may balak na saktan si Lucas upang makuha ang lahat ng ari-arian. At pinili ng ginang na ilagay ang mansyon sa pangalan ni Luna para maprotektahan siya at ang yaman habang hindi pa natutukoy kung sino man ang may masamang intensyon. Nang marinig ito, halos hindi naman makapaniwala ang lahat. Si Bianca halatang nanginginig sa galit at selos, tumingin kay Luna. Halos gusto niyang puntahan. Ano? Anong ibig sabihin nito? Bulong niya na halatang nag-aalangan. Ngunit si Lucas ay nasa tabi ni Luna, halatang protektado at tiwala. Iyan ang dahilan kung bakit siyang napili ni Mama. Wika niya na matibay ang tinig. Dahil nakita niya kung sino ang tunay na tapat sa akin at sa mansyon. At iyon lang ang mahalaga. Tahimik si Luna. Bagamat ramdam ang tensyon sa paligid, halos hindi siya makapaniwala sa lahat ng ebidensyang ipinakita. Sir Lucas, hindi po nila mauunawaan. Hindi po nila alam na kung paano po ako tumulong. Bulong niya. Mahina ngunit may determinasyon. Alam ko, sagot ni Lucas, hawak ang kamay niya. Kaya nga ako nandito. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. At hindi ko hahayaang masaktan ka o sirain ng sino man ang tiwala ni Mama sa'yo. Ang pamangkin ni Doña Margaret halatang galit rin. Napatingin sa abogado. Ito ba'y totoo? Hindi ko matatanggap. Hindi ko mapaniwalaan na isang caregiver ang magiging tagapangalaga sa mansyon. Ginoo, sagot ng abogado, halatang maingat. Lahat ng ebidensya ay tapat at malinaw. Ang mansyon at yaman ay inilagay kay Luna, hindi para sa yaman mismo, kundi para sa proteksyon ni Lucas at upang masiguro ang kaligtasan niya. Si Bianca halatang nangingit-ngit sa galit. Napatingin siya kay Luna. Kaya pala siya nakatayo sa tabi ni Lucas sa sunog. Kaya pala siya ang tapat. Hindi ko inakala. Pero yan ang totoo. Bulong niya at halatang hindi siya makapaniwala. Ngunit si Lucas tumayo tumingin sa kanya ng matalim. Ang pamilya ay hindi lang nakabase sa dugo. Ang pamilya ay tungkol sa tiwala, malasakit at pagkakaninga. At iyon ang pinakita ni Luna. Napangiti si Luna ng bahagya, bagamat may halong lungkot sa mata. Ramdam niya ang bigat ng panghuhusga at galit sa paligid. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang suporta ni Lucas. Habang nag-uusap ang abogado, ipinakita rin niya ang ilang lihim na may pahayag ni Doña Margaret kung paano niyang prenotektahan si Lucas sa panganib ng pamilya na may masamang intensyon. Tahimik ang silid, ngunit ramdam ang tensyon sa bawat isa. Ang mansyon at yaman ay nasa kamay ng isang simpleng caregiver, ngunit higit sa lahat, ang respeto
Tiwala at proteksyon kay Lucas ay malinaw na ipinagkatiwala sa kanya. Ang mansyon ay hindi simbolo ng yaman, kundi simbolo ng tapat na malasakit at proteksyon sa mahal sa buhay. Sir Lucas, kasama po tayo. Hindi po ako nag-iisa. Bulong ni Luna. Hindi, sagot ni Lucas. Hawak ang kamay niya ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, malinaw sa lahat ang katotohanan. Tiwala at malasakit ang tunay na nagtagumpay. Sa kabila ng intriga, paninira at selos ng pamilya. Ang mga ilaw sa loob ay bahagyang dim at ang bawat tunog ay parang mas malakas sa katahimikan. Si Luna nakaupo sa silid, nag-ayos sa mga gamot ni Lucas. Ngunit hindi niya maalis sa isip ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa terrace. Napansin niyang may mga anino sa hallway. Nakaramdam siya ng kakaibang tensyon. Parang may nangyayaring hindi tama. Bigla niyang narinig ang mga boses mula sa opisina sa kabilang kwarto. Sigurado ka ba na gagawin natin to ngayon? Hindi pa yata alam ni Lucas. Wika ng malalim na boses ng lalaki. Walang problema. Hindi na makakaalis si Lucas sa wheelchair niya. At dahil sa sakit niya, wala na siya makakausap na tapat sa kanya. Sagot ng isa pang boses. Halatang may halong pananakot at kasakiman. Napatingin si Luna sa bintana. Halos hindi makapaniwala sa naririnig. Ang mga boses ay pamilyar. Ang isa sa kanila ay si Damien, ang pinsan ni Lucas. Halatang may masamang plano ang binata. Tahimik si Luna sa gilid, ngunit ramdam ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang katawan. Kailangan niya mag-isip ng mabilis at protektahan si Lucas bago pa mahuli ang lahat. Alam niyang delikado at kahit na mahirap, kailangan niyang kumilos ng maaga. Naglakad siya patungo sa silid ni Lucas. Dahan-dahan at binuksan ang pinto. Nakita niya si Lucas, abala sa pagbabasa ng ilang dokumento. Halos walang pakialam sa nangyayari sa labas. Sir Lucas, may narinig po ako. Bulong ni Luna na halos nanginginig ang boses sa takot at kaba. Tumingin si Lucas sa kanya. Halatang nagulat sa bigat ng tono ng boses niya. Ano ito, Luna? May plano po si Sir Damien at isa pa sa pamilya ninyo. Gustong saktan po kayo para makuha ang lahat ng ari-arian. Bulong ni Luna. Halatang nahihirapan sa bigat ng ebidensya na kanyang naririnig. Huminto si Lucas, halos hindi siya makapaniwala. Ano? Paano mo nalaman yan? Halatang nanginginig sa galit at kaba. Nakita ko po at narinig ko lahat ng plano nila. Sagot ni Luna na matatag ngunit may halong takot. Kaya po, kailangan nating maghanda, Sir Lucas. Kailangan po nating malaman kung sino ang kasama sa plano at paano natin ito maiiwasan. Ang tensyon ay tumindi. Ang mga anino sa hallway ay patuloy na nag-iikot. Halatang naghihintay ng pagkakataon. Si Damien, walang kaalaman na may nakarinig sa kanyang plano. Nakangiti sa kasakiman. Wala na makakapagsabi ng tama kung hindi tayo mabilis na kikilos. Pag wala na si Lucas, sa atin mapupunta ang lahat. Ani at bakas ang kasakiman sa boses. Ngunit si Luna nakatayo sa tabi ng pinto, nagbabadya ng tapang. Alam niyang hindi lang kayamanan ang nakataya, kundi ang buhay ni Lucas. Sir Lucas, kailangan po nating magplano. Hindi lang po ito tungkol sa mansyon, kundi sa buhay po ninyo. Wika niya na hawak ang kamay. Halatang seryoso at determinado. Si Lucas naman bagamat galit at natatakot ay huminga ng malalim. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit ramdam din niya ang lakas sa dala ni Luna sa tabi niya. Luna, hindi ko alam kung paano haharapin ito nang walang tulong mo. Salamat at narinig mo ang plano nila. Bulong niya, halos nanginginig sa galit at pangamba. Hindi po ito biro, Sir Lucas. Kailangan po nating maging maingat at protektahan ang lahat. Sagot ni Luna, halatang matatag. Tahimik ang mansyon sa labas, ngunit sa loob may mga matatenga na patuloy na nagmamasid. Si Damien hindi alam na may nakarinig sa kanyang plano, patuloy sa kanyang intriga. Ngunit ang mas malaking problema para sa kanya ay si Luna.
Isang simpleng caregiver, ngunit may tapang at determinasyon na iligtas si Lucas mula sa panganib. Hindi sila makakatakas sa plano nila. Wika ni Lucas sa sarili habang tinitingnan si Luna. Hindi po, basta't kasama tayo. Si Luna huminga naman ng malalim, tumayo sa tabi ng pinata. Sir Lucas, kahit mahirap, haharapin po natin ito na magkasama. Hindi po kita iiwan. Bulong niya na halatang punong-puno ng tapang. Sa isang sulok ng terrace, si Luna at Lucas ay nakatingin sa paligid. Ramdam ang malamig na hangin at tensyon. Alam nila na ang panganib ay malapit at may mga boses sa loob ng pamilya na may masamang balak. Ngunit sa unang pagkakataon, ramdam nila ang lakas at proteksyon ng isa't isa. Ang mansyon ay kayamanan, maaaring layunin ng kasakiman. Ngunit ang tapang na malasakit at determinasyon ni Luna ay mas malakas sa lahat ng intriga. Tahimik ang sala ng korte. Ang mga upuan ay puno ng tao, mga mamamahayag at ilang miyembro ng pamilya ni Lucas, pati na ang ilang staff mula sa mansyon. Si Luna nakaupo sa tabi ni Lucas, hawak ang kamay niya ng mahigpit. Ramdam ang kaba at tensyon sa bawat tao sa paligid. Si Damien nakatayo sa harap ng hukom, halatang may bigat sa dibdib. Ang kanyang mukha ay nakatungo, halatang nagsisisi sa ginagawa. Hindi niya nagawa pang ipagtanggol ang sarili. Judge, wika ng abogado. Ang ebidensya laban kay Damien ay malinaw. May CCTV footage, testimonya ng caregiver, at mga liham ni Doña Margaret na nagpapatunay na may balak siyang saktan si Lucas upang makuha ang mansyon at yaman. Napatingin si Damien kay Lucas, ang binatang naka-wheelchair. Parang biglang lumiit ang mundo niya. Lucas. Napakalmuting bulong niya. Nanginig ang dibdib sa pagsisisi. Hindi ko malang naisip na ikaw pala ang taong pinili kong saktan. Tahimik si Lucas, ngunit ramdam ang galit at lungkot sa mga mata niya. Ngunit bago siya makapagsalita, tumayo si Luna, matatag at nagsalita sa harap ng hukom. Your Honor, hindi po ako lumapit dito para lamang sa mansyon o kayamanan. Wika ni Luna, halatang matatag at puno ng determinasyon. Ako po ay naglingkod sa pamilya ni Lucas dahil nakita ko ang pangangailangan niya. At dahil nagmamalasakit po ako sa kanya bilang anak siya ni Doña Margaret, ang lahat ng ginawa ko ay para protektahan ang buhay niya. Tahimik ang korte. Ang mga mamahayag ay nagtuon ng pansin kay Luna, habang ang ilan naman sa pamilya ay napatingin sa kanya nang may halong pagkabigla at pagkamangha. Napatingin si Damien sa kanya, halatang hindi siya makapaniwala sa tapang ng simpleng caregiver. Luna, ikaw, hindi ko inakala. Bulong niya na halatang nangihina. Ngunit si Lucas nakatingin kay Damien na matatag. Pinsan, nakita namin lahat. Ang kabutihan at ang masamang balak ay malinaw. At ngayon, kailangan mo nang harapin ang hustisya para sa ginawa mo. Huminga ng malalim si Damien at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng tunay na pagsisisi. Lucas, mahinang sabi niya na halos maputol ang boses. Hindi ko alam na ikaw palang pinili ni Tia para mamahala. Akala ko ang dapat na mag-alaga sa lahat ay ako. Tinuring kitang kapatid. Pero nagkamali ako. Malaki. Tumingin siya kay Lucas, bakas ang hiya at pagkabasag ng kanyang pride. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko, lalo na sa iyo, Lucas. Napatingin si Lucas kay Damien, halatang may halong lungkot at pagkabigla. Pinsan, ang tiwala at pagmamahal ay hindi nabibili ng pera. Hindi ang mansyon ang mahalaga, kundi ang kung sino ang tapat at ang mamalasakit. Sana ay matutunan mo ayon. Habang umiikot ang korte, inilabas ng abogado ang huling video, will ni Doña Margaret. Ang mukha ng matanda ay nakangiti at ramdam ang pagmamahal sa bawat salita niya. Si Luna lang ang tunay na nagmahal sa anak ko. Hindi dahil sa pera. Siya ang tapat sa puso niya. At siyang makakaalaga kay Lucas kapag wala na ako.
Wika ni Doña Margaret sa video. Malinaw ang damdamin. Tahimik ang korte. Ang bawat tao ay napatingin kay Luna. Halatang nagulat at nirerespeto ang katapangan at kabutihang pinakita niya. Si Lucas, humawak ng mas mahigpit sa kamay ni Luna at napangiti ng kaunti sa emosyon. Luna, salamat. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin kung wala ka. Bulong niya na halatang may luha sa mata. Sir Lucas, may kasama po kayo, hindi ko po kayo iiwan. Sagot naman ni Luna na halatang matatag at punong-puno ng malasakit. Ang hukom, matapos basahin at panoorin ang lahat ng ebidensya, ay tumayo at nagbigay ng hatol. Batay sa malinaw na ebidensya, si Damien ay may kasalanan sa planong saktan si Lucas. Siya ay maaaring makulong at papanagutin sa lahat ng ginawa niya. Samantala, ang kabayanihan at tapat na paglilingkod naman ni Luna ay malinaw na nagpabago sa takbo ng sitwasyon at nagligtas sa buhay ni Lucas. Napatingin si Damien sa hukom, halatang napahiya at nalulungkot. Ang ibang pamilya, lalo na ang mga galit at selos sa pamangkin, ay napatingin kay Luna. Halos hindi makapaniwala sa bigat ng katotohanan. Ngunit si Lucas, hawak ang kamay ni Luna, ay tumayo ng matatag. Luna, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa mansyon o kayamanan. Ang tagumpay ay nasa puso at malasakit ng tao at iyon ang ipinakita mo sa akin. Si Luna ay napangiti ng kaunti. Bagamat may luha sa mata, ay huminga ng malalim. Sir Lucas, hindi po ito tungkol sa mansyon o pera. Ang mahalaga po ay ang buhay po ninyo at ang proteksyon sa inyo. Tahimik ang korte, ngunit ramdam ang kagalakan at kalinawan sa puso ni Lucas. Ang mansyon ay ligtas sa maling kamay. Ang pamilya ay napatawad sa ilan sa masamang plano at si Luna ay naging simbolo ng tapang, malasakit at kabayanihan. Tahimik ang mansyon sa hapon, ngunit ramdam ang bagong simula. Ang araw ay dumaan sa malaking bintana at pumapasok sa loob. Nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok. Si Luna nakatayo sa grand hallway. Pinagmamasdan ng bawat detalyeng minsang tila imposibleng maabot para sa kanya. Ngunit ngayon, siya nang may hawak ng mansyon. Ang dating tahanan ng yaman at intriga, ngayon puno na ng katahimikan at bagong pag-asa. Ang bawat hakbang niya sa marble floor ay halatang may bigat ng alaala. Ngunit ramdam din ang kagalakan at tagumpay. Si Lucas nakaupo naman sa therapy chair sa sala. Nagsasanay ng mga simpleng galaw sa kanyang paa. Halos hindi niya mapaniwalaan na unti-unti siyang nakakabalik sa mobility. Salamat sa tiyaga ni Luna. Luna, salamat. Wika niya habang dahan-dahang iniangat ang paa sa maliit na step. Napangiti naman si Luna habang hawak ang kamay niya upang gabayan ang bawat galaw. Sir Lucas, kasama po kayo. Hindi po ito madali. Pero makakabalik po kayo sa dati. Magkasama po tayo sa lahat. Habang lumalakad sa tabi niya si Luna, napansin ni Lucas ang determinasyon at pagmamalasakit sa mata niya. Hindi lamang siya isang caregiver kundi isang taong nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting bumalik ang kakayahan ni Lucas sa pamamagitan ng therapy. Ang bawat hakbang ay may kasamang pagtawa at halakak. At sa bawat tagumpay, nakikita ni Luna ang dami ng pangarap na unti-unting natutupad. Ngunit higit sa lahat, naramdaman nila ang koneksyon sa isa't isa. Hindi lamang bilang tagapangalaga at pasyente, kundi bilang mga taong nagtitiwala at nagmamalasakit sa isa't isa. Isang hapon, matapos ang therapy session, humarap si Lucas kay Luna. Nakatingin sa kanyang mga mata ng may halong emosyon. Pwede bang this time, ako na mag-alaga sa'yo? Wika niya na may halong pag-asa tapang. Napaiyak naman si Luna. Halos hindi siya makapaniwala sa dami na nangyari sa kanilang buhay. Ang dating mahiyain at tahimik na caregiver, ngayon ay nakatayo na sa isang mansyon, kasama ang isang binatang pinag-alagaan niya mula sa simula. Tumayo si Luna, hinawakan ng kamay ni Lucas, at tumingin sa paligid ng mansyon. Ang bawat silid, bawat koridor ay puno ng alaala ng hirap, intriga at takot.
Ngunit ngayon, puno rin ito ng tapang, malasakit at tagumpay. Dahan-dahan silang naglakad sa hallway, nagkatinginan ng may ngiti. Ang bawat hakbang ay halatang simbolo ng pagbabago. Mula sa imposibleng sitwasyon patungo sa bagong simula. Sir Lucas, ang mansyon na ito ay hindi lang simbolo ng yaman. Ito po ay simbolo ng tiwala at malasakit. Alam ko. At ngayon masaya ako kasi kasama na kita. Sagot naman ni Lucas. Sa labas naririnig ang malambing na musika. Parang naglalaro sa hangin. Sumasabay sa bawat akbang nila. Ang mansyon na dati puno ng intriga at galit, ngayon ay tahimik na, malinis at puno ng liwanag. Si Luna, habang naglalakad sa grand hallway ay huminga ng malalim. Ramdam niya ang tagumpay, hindi dahil sa mansyon o kayamanan, kundi dahil sa lahat ng natutunan niya sa buhay. Matapang, determinasyon na tunay na malasakit. Ang dating imposibleng sitwasyon para sa isang simpleng Pinay tulad niya, ngayon ay naging realidad. Ang mansyon na minsang puno ng galit at intriga ay naging simbolo ng bagong simula, ng tagumpay, hustisya at pagmamahal. Si Luna nakatayo sa gitna ng grand foyer. Tumingin sa paligid ng mansyon, halos maiyak sa dami na nangyari, sa mga hirap na nalampasan at sa tiwala na ipinagkaloob sa kanya ni Doña Margaret at ni Lucas. Si Lucas nakatayo naman sa tabi niya, tumitig sa kanya ng may ngiti. Salamat Luna, sa lahat. Napangiti si Luna ng may luha sa mata. Hindi po ito tungkol sa mansyon, Sir Lucas. Ito po ay tungkol sa buhay at tiwala. Habang naglalakad sila papunta sa terrace, ang malambing at triumphant na musika ay dumadaloy sa hangin. Sa huling sandali, nagkatinginan sila ni Lucas. At sa kanilang mga mata, ramdam ang pangako ng bukas. Isang bukas na puno ng malasakit at pag-asa at walang katapusang pagtitiwala sa isa't isa. Ang kwento ni Luna ay naging inspirasyon, isang simpleng Pinay na nagtagumpay sa kabila ng intriga at paninira at pang-aalipasta. Ang mansyon ay hindi lamang yaman, kundi simbolo ng katapangan, kabayanihan at tunay na pagmamahal. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!